Ang Devil Emperor. Credit to the author. E-672 hanggang 700. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang buntot ng dragon, na naglalabas ng pulang liwanag, ay walang pakundangang umikot, ngunit ang pressure na idinulot nito ay parang impyerno sa mga kawawang disipulo ng Universal Righteous Sect. Ito ay dahil sa magaan na pag-atake ng buntot na ito na nagpayanig sa buong harang nila. Hindi ko inakalang magpapakita ng ganitong pagbabago ang kaluluwa ng kanyang dragon sa langit. Anong klaseng kaliwanagan ang taglay niya para maipanganak ang isang napakalakas na kaluluwa ng dragon sa langit? 12-dosenang beses itong mas malakas. Mores, sa palagay ko kahit tayo ay hindi makakagawa nito. Kumislap sa gulat ang mga mata ng kataas-taasang Helen. Naalala rin ng kataas-taasang Morris ang kanyang pagkamangha, napakabata pa, ngunit ang kanyang mga natanto ay nagdala sa kaluluwa ng dragon sa langit sa ganitong antas. Tiyak na magiging maluwalhati ang kanyang kinabukasan. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang mananalo sa pagitan niya at ni Lazaro. Sino ang karapat-dapat na maging pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran? Nakataas ang kilay, tumango ang exalted Helen bilang pagsang-ayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Hindi nila alam na sina Ethan at Lazaro ay mga tagapagmana ng sagradong halimaw. Magkaiba ang kanilang pagkaunawa sa kaluluwa. Hindi sapat ang kanilang mga papuri. Pinagsama ni Ethan ang kapangyarihan ng pinakamalakas na sagradong halimaw, si Kilin, at ang kaluluwa ng dragon sa langit na nagresulta sa makapangyarihang Escarlata na hari ng dragon. Bagamat mas malakas ito kaysa sa dating kaluluwa ng dragon, isang kaluluwa ng dragon ang nagmula sa lahi ng dragon. At ang pinakakilala sa mga dragon ay ang Decimating Dragon Ancestor. Bilang tagapagmana, ang Golden Heaven Dragon King ni Lazaro ay hinubog sa pinakamahusay na anyo para maabot ng kaluluwa ng dragon sa langit ang buong potensyal nito. Sa usapin ng kapangyarihan, natural itong mas malakas kaysa sa mestizo ni Ethan. Ito ang katotohanang lubos na alam at isinaalang-alang ni Ethan. Naisip niya, sa ngayon, sapat na ang pagpapakita nito. Habang nakangiti ng may masamang tingin, ibinaling ni Ethan ang kanyang isip, at ikinaway ng pulang dragon ang buntot nito. Parang espadang bakal, tumagos ito sa mga mapanlinlang na cade ng iyon. Nang maputol ang lahat ng cade ng nakasuot kay Ethan, nakagalaw siyang muli habang ang pangkat ni Dezo ay nagsusuka ng dugo, takot na nakatingin sa dragon. Ang kapangyarihan ng hari ng pulang dragon ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang 10 sa kanila na nagkakaisa ay walang nagawa upang pigilan ang dragon na ito, kahit isang segundo. Sila na ang lubos na naapektuhan ngayon. Dahil wala silang magawa para labanan ito, malapit na nitong durugan ang kanilang harang. Sa kapangyarihan ng halimaw na ito, hindi alam kung gaano katagal tatagal ang harang. Nang gumuho ito, nangangahulugan ito ng pagkawasak ng kanilang mga kaluluwa. Ang kaisipang ito ang nagtulak sa kanilang lahat na halos umiyak na. Hindi sana sila gagawa ng lahat ng kanilang makakaya kung alam lang nilang mangyayari ito. Ngayon ay mamamatay na sila dahil sa kanilang kalokohan. Nanginginig ang noo ni Dezo, ang mukha niya ay tila lalong lumala dahil nawala na ang kaiabangan niya. Nagmamakaawa pa nga siya, Ethan, hindi ba natin ito mapag-usapan? Inaamin na nating talo na tayo. Itigil na natin ito. Maaaring magpatuloy ang Demon Scheming Sect sa paghamon habang tayo ay bababa sa pwesto. Yumuko ang 9 na iba pang disipulo. Ngayon lang sila naging mas pabor sa desisyon ng kanilang nakatatandang kapatid. Napabuntong hininga ang mga nanood sa ipinakita. Tiningnan pa sila ni Xander ng may paghamak. May mga taong hindi nagbabago. Gusto nilang umiwas muli. Ngayon lang sila nakapaghanda ng ganito kalaking hanay. Magpapatuloy ang labanan hanggat hindi nila natutamba ang hanay. Walang saysay ang pag-uusap sa puntong ito. Paano kung nagsinungaling ka tungkol sa iyong pagkatalo, nagplano, at nilinlang ang iyong kalaban sa huli? Sa kabilang banda, kung mapapatamba nila ang hanay, maaaring gamitin ni Ethan ang pagkakataong ito upang basagin ang harang kapag sila ay nasa pinakamahinang kalagayan. Dahil ang harang ay nakatali sa kanilang mga kaluluwa, ang pagkawasak nito ay nangangahulugan ng kanilang kamatayan. Kaya kinailangan muna nilang pag-usapan ito kay Ethan para tumigil na ang dalawang panig sa pag-aaway.
O papatayin sila ni Ethan sa oras na makakita siya ng pagkakataon. Dahil sa bulok na Soul Chain Array na ito, ang kanilang momentum at kalamangan ang napatunayang kanilang nakamamatay na kahinaan. Ang may ganap na kontrol sa sitwasyon ay walang iba kundi si Ethan, ang sinubukan nilang hulihin. Malupit na ironya yan. Yan ang mapapala mo sa pagiging mayabang palagi. Nakuha mo ang nararapat sa iyo. Malamig na tiningnan sila ni Ethan habang sinasabi, ngayon gusto nyo nang umatras. Medyo huli na para dyan. Hindi ba't napaka-dominant nyo dati? Ang dami nyong sinira na kaliskis ng kaluluwa ng dragon sa langit ko, tapos ngayon gusto nyo na lang tumakas. Parang, boom! Kasabay ng isang malakas na tunog, muling gumalaw ang buntot ng pulang dragon, binasag ang harang at niyanig ang 10 disipulo. Muli silang dumura ng dugo at naramdaman ang kumukulong sakit sa kanilang mga laman loob. Nanginginig ang harang sa buong paligid, handang gumuho anumang oras. Hihihi? Hindi ba't lagi mong sinisigaw na hindi maaaring magsama ang mabuti at masama, pinapaalis ang mga demonyo at kung ano-ano pa? Tutulungan ka ng Diyos na matupad ang iyong panghabang buhay na misyon at makamit ang kaluwalhatian. Patayin mo ako, o papatayin kita. Mula sa maliit na lambak na ito, isang panig lang ang makakalabas ng buhay. Sigaw ni Ethan, namumula ang kanyang mukha sa kalupitan. Tumawa at kinutya sila ng pangkat ng Demon Scheming Sect. Habang ang mga disipulo ng Universal Righteous Sect ay lalong lumalala ang kanilang nararamdaman. Malinaw na gusto ni Ethan na maglaban sila hanggang sa huling hininga. Kung pareho silang matatalo, magkakaroon sila ng paraan para makipagtawaran. Pero masyadong malakas si Ethan, na may malaking posibilidad na makawala at masira ang harang. Binaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Dezo nang may pag-asa, naghihintay sa kanyang mga utos. Kumunat ang noo ni Dezo, lumingalinga habang nag-iisip, bago siya sumigaw ng may katapangan, halimaw na demonyo, huwag kang magpadala sa kalokohan. Sa tingin mo ba ay wala kaming paraan para talunin ka? Naisip naming hayaan kang mamuhay ng may paggalang sa mga langit na nagmamalasakit sa buhay. Pero nakakalimutan mo, nag-iisa ka habang kami ay 10 na nagkakaisa. Hindi mo kami kailanman matatalo sa isang laban hanggang kamatayan. Mga nakababatang kapatid, lumaban kayo. Ipakita natin sa kanya na ang hustisya ng Universal Righteous Sect ay hindi isang bagay na maaari ninyong lapastanganan. Tumingin si Dezo sa 9 na disipulo habang umuungal, tandaan ninyo ito, kasama ako, si Dezo, ang tagumpay ay nakamit na. Walang demonyo ang magtatagumpay. Umungol. Ang talumpating iyon ay nagbigay buhay sa lahat ng mga disipulo. Muli, nag-alab ang paniniwala sa kanilang mga dibdib. Ang kanilang mga kamay ay dumaan sa mga tanda, at ang kanilang kapangyarihan ay lumago. Maging ang mga manunood ay naantig sa kanilang katapangan, at nakaramdam ng pagkamangha. Huminga ng malalim si Xander at sinabing, bukod sa pagkapanatiko ni Dezo, ang kanyang katapangan ay tunay na bihira. Hindi ko inakalang maipapakita niya ang kanyang kabayanihan sa huli. Wala akong nakikitang bayani rito, tanging isang payaso na magbibigay ng kanyang huling pagtatanghal. Pang-uuyam ni Moya na parang naiintindihan niya ang lahat. Nagsimulang magsalita si Xander, at binigyan siya ng kakaibang tingin. Ngumiti si Moyan, Kapadnawo, isa kang matuwid na cultivator at ang Ultimate Clarity Sect ay halos hindi gumagamit ng pagtataksil. Hindi mo maiintindihan ang ibig sabihin ng isang marangal na hapokrito. Sa madaling salita, puro tahol at walang kagat. Magsisimula ka bang magsabi ng kung ano-anong dahilan kapag sinusubukan mong hikayatin ang iyong mga kapatid na lumaban? Anong universal na matuwid? Anong nakakapit na tagumpay? Haha, puro kalokohan lang yan. Sino ba rito ang hindi nakakaalam na ang tunay na nakakapit sa tagumpay ay ang may mas malaking kamao? Kung nagawa niya iyon mula pa sa simula, matagal na sana tapos na ang bagay na to. Bakit pa niya sasayangin ang oras sa mga kalokohang yan? Pagkatapos, panimula ni Xander. Natatawang sabi ni Moyan, ginagamit niya ang mga iyon para ihanda ang kanyang paglabas. Tingnan mo. Ito ang simbolo ng katwiran, ang pagtayo laban sa mga kasuklam-suklam na demonyo. Sa panig ng Mystical Heaven Sect, nakita ni Carmelo ang mga disipulo ng Universal Righteous Sect na nagkakaisa laban kay Ethan at hindi niya napigil ang magsaya. Umikot ang mga mata ng mga babae. Binigyan pa siya ni Clara ng isang mapang uyam ng ngiti, isang maliit na panlilin lang lamang. Tiyak ang pagkatalo ng Universal Righteous Sect.
Si Dezo ay isang napakasuklam na duwag. Bakit mo nasabi yan, Clara? Hindi ba't magiting siya? Tumingin sa kanya si Rowan. Umiling si Clara, bihira mo itong makitang ginagamit sa mga magsasaka, ngunit sa mga karaniwang tao, ang pagtataksil sa isa't isa ay karaniwan. Nagsasalita siya tungkol sa hustisya para lang pukawin ang ibang tao na lumaban samantalang siya lang ang hindi sumusunod sa sarili niyang pangangaral. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya, nagtataka ako. Napakunot noo ang mga babae sa pagkakaintindi. Boom! Isa na namang malakas na pagsabog at daan-daang kadena ang pinaputok para sa pulang dragon. Ang mga disipulo ng Universal Righteous Sect ay lubos na nakatuon sa laban na ito, puno ng diwa ng pakikipaglaban. Gayunpaman, isang hampas mula sa likod ang nagpatangay sa kanilang lahat. Ang sumunod ay dugo mula sa bibig ng lahat. Huwag kayong mag-atubili, mga tao. Kasama ko, Dezo, narito na ang tagumpay natin. Muling sigaw ni Dezo, na nagpasiklab sa kanilang pagngangalit ng kanilang mga ngipin at muling lumaban. Walang sino man dito ang nagduda kung paano napuno ng ganitong katapangan ang kanilang magiting na nakatatandang kapatid kahit na matapos siyang tamaan ng pulang dragon. Hindi naman ganoon kahalaga ang mga tao. Handa silang ayelay ang kanilang buhay para itaguyod ang kanilang makatarungang hustisya habang binabaril nila muli ang daan-daang kadena. Hindi gumalaw ang pulang dragon sa pagkakataong ito, hinayaan lamang nitong pumulupot ang mga kadena sa paligid nito. Nang makakita ng kaunting pag-asa, itinaas nila ang kanilang mga ulo. Siguro kaunting pagpupersage pa at maaari na nilang manalo. Gayunpaman, napansin nila ang mapangutyang mga mata ni Ethan. Umalangaw-ngaw ang dalawang malakas na tunog. Natigilan silang lahat, lumingon at nakita si Dezo na pinuputol ang koneksyon niya sa mga kapwa niya disipulo at tumatakbo palayo habang humihingi ng tawad. Patawarin ninyo ako, mga kapatid, ang inyong nakatatandang kapatid ay may hindi inaasahang tagumpay sa pagkakataong ito. 673. Nakatatandang kapatid. Paano mo nagagawa? Lahat ng mga disipulong Universal Righteous Sect ay nakatayong hindi makapaniwala, hindi matanggap ang katotohanang iniiwan sila ng kanilang maluwalhating pinunong nakatatandang kapatid. Ang ilan ay umiiyak pa nga. Itinaboy sila ng kanilang punong nakatatandang kapatid na laging sumisigaw na makakamit niya ang tagumpay. Naramdaman ni Ethan ang paghina ng harang ng husto habang nanunuya siya. Hindi mo pa rin maintindihan. Hinihimok ka ng nakatatandang kapatid mo na panatilihin ang harang habang nakatakas siya. Kung gumuho ang harang, mamamatay ang lahat. Pero mas mabuti na ito. Siya mang mamatay para makatakas ang isa. May halaga na ngayon ang mga pagkamatay mo, hahaha. Tumingin ang lahat sa direksyon na pinuntahan ni Dezo nang may nagtatanong na mga tingin. Dahil hindi sila kayang harapin, yumuko si Dezo habang nagsasalita. Kailangan ng Double Dragon Gathering ng isang nakaligtas para makabalik at gabayan ang susunod na henerasyon ng mga disipulo sa pakikipaglaban sa Double Dragon Gathering. Para ito sa ikabubuti ng lahat, ikaw. Mga palusot, Dezo. Isa ka lang palang walang muwang na mapagkunwaring malinaw na tinalikuran na tayo. Pinutol siya ng isang disipulo habang nagmumura siya. Hindi niya natapos ang sasabihin, dahil inutusan ni Ethan na yugyugan ang Almighty Scarlet Dragon King at tanggalin ang lahat ng cade nang nakalagay dito. Kasabay nito, ang napakalaking balto nito ay bumangga sa harang, na siyang nagwasak dito. Universal Righteous Sect ay dumura ng huling subo ng dugo at nawala ng lahat ng senyales ng buhay. Gumuho sila sa lupa, wala na ang kanilang mga kaluluwa. Ang natitira na lang ay galit at pagsisisi sa kanilang mga mata. Nagkataon man o hindi, ang pag-atake ni Ethan ay nagpahintulot sa matinding panghihinayang na ito na manatili magpakailanman sa kanilang mga mata. Ang malaking katawan nito ay pumailang lang sa kalangitan at pinakawalan ang galit nito. Ang siyam na disipulo nang sumugod palabas ang malaking dragon, tumilapon ang siyam na disipulo dahil sa lakas nito, at nagkataong bumagsak sila sa paligid ni Dezo. Nakatitig ang kanilang mga mata sa kanya. Isang sulyap lamang ang nag-iwan sa kanya ng takot habang siya ay natutumba pa atras. Dali-dali siyang nag-iwas ng tingin, hindi matiis ang kahihiyan. Pinagmasdan siya ng lahat ng mga manunood ng may pang-iinsulto. Bilang isang tagapagsaka, nakakahiya na hindi harapin ang mga pagsubok habang hinaharap mo ang mga ito, pero itinuring mo lang na mga kambing ang mga kapatid na matagal mo nang nakakasama para iligtas ang iyong kaawa-awang buhay.
Ito ay usapin ng pagkatao. Umaabot ka pa nga sa puntong nagdadahilan ka habang tumatakas, iniiwasan ang lahat ng responsibilidad. Kung ginamit mo sila bilang mga sisi, ang pinakamababa mong magagawa ay maging tapat tungkol dito. Sa ganoong paraan, magmumukha kang tuso, kahit papaano, maging isang demonyong tagapagtatanim. Pero dahil sa pabiro mong pananalita, natamo mo lang ang paghamak ng lahat. Hindi ka man lang kwalipikadong maging lalaki. Bumantong hininga si Xander sa pagkadismaya, sa wakas ay naintindihan na niya ang sinasabi ni Moyan. Mas malala pa pala ang nangyari kay Dezo kaysa sa inaakala niya. Nagliwanag ang mga mata ni Rowan at ng mga batang bae. Pagkatapos ay nagpadala sila ng isang tingin ng paghanga kay Clara. Siya, na nagmula sa isang karaniwang angkan sa mga karaniwang tao, ay madaling makakita ng isang mapagkunwari. Bagamat nagsasanay sila ng maraming taon sa kanilang sekta, kulang sila sa mga karanasan sa buhay. Alam lamang nila ang mabuti laban sa masama habang hindi nila namamalayan ang kasalimuotan ng pagkatao ng isang tao. Mahirap paniwalaan na si Dezo, ang dakilang pinuno ng pangkat ng Universal Righteous Sect, ay yumuyuko ng ganito kababa. Mas mabuting iwasan na lang natin siya. Hindi siya karapat-dapat sa oras natin. Lumingon si Rowan kay Carmelo, may gustong sabihin. Nakatatanda, ate, bakit mo ako tinitingnan? Nagtatampo si Carmelo dahil nanalo si Ethan sa isa pang laban. Pagkatapos ay napansin niya ang kakaibang titig ni Rowan at nagulat. Umiling si Rowan pagkatapos ng isang sandaling paghinto. Wala, nakababatang kapatid. Ang isang Ginoo ay dapat laging mapabuti ang kanyang sarili, tumayo ng matuwid, at magkaroon ng dignidad. Isipin ito bilang babala. Oh! Tinabig siya ni Carmelo paalis. Ang mga mata niya ay naging mas puno ng puot sa di malamang dahilan. Huminga ng malalim si Rowan at lumingon ng may pag-aalala. Pakiramdam niya ay lalong naliligaw sa matuwid na landas ang nakababatang kapatid na nakita niyang lumalaki. Whoosh! Habang nakapaligid ang malaking dragon, ang figure ni Dezo ay kumislap sa harap ni Dezo. Ikinumpas ni Dezo ang kanyang mga kamay, natatarante, sandali. Ibibigay ko, ibibigay ko. Hindi mo ako maaaring atakihin. Wala na akong paraan para muling makahanay. Dahil sumuko na ako, wala ka ng dahilan para atihin ako. Elder, bilasan mo at ilabas mo ako. Umaamin na ng pagkatalo ang Universal Righteous Sect. Nagmamadaling daldal ni Dezo, nakalimutan na niyang pinabayaan niya lang ang kanyang mga kapwa-kapatid at nagmamakaawa sa hukom na iligtas siya. Nagningning ang mga mata ng hukom sa paghamak, at umiling siya. Sumulyap siya sa mga bantay pinto. Sinalo ito ng dalawa at sinimulang buksan ang pinto. Isang puting liwanag ang bumagsak sa maliit na lambak, dala ang boses ng hukom, sa laban ng Demon Scheming Sect laban sa Universal Righteous Sect, ang Demon Scheming Sect ang panalo. Walang panig ang maaaring magpatuloy sa laban. Nalunod ang arena sa dagat ng hiyawan. Maging ang mga demonyo ay naligaw sa tuwa. Bagamat ang kanilang layunin ay ang Superior Three Sects, ang katotohanang nakamit nila ito ay higit pa sa kahanga-hanga. Ngumiti rin ang mga disipulo ng Sword God Sect. Ang Demon Scheming Sect ay nagmula sa isang sekta na nasa ilalim ng 3 antas at naging isa sa mga pinakamahusay sa lupain. Isa itong napakalaking okasyon. Bagamat pinigilan ni Ethan ang Sword God Sect na maabot ang Superior Three Sects, nasaksihan nila ang patuloy na pagbabago sa loob ng libu-libong taon, nasiyahan sila. Ito ay patunay na ang mga sekta ng mga lupain sa kanluran ay maaaring lumago. Sa Double Dragon Gathering na ito, ang Demon Scheming Sect ang siyang nangunguna, at sa susunod, pagkakataon na naman ng Sword God Sect. Matatag ang kanilang paniniwala sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga paniniwala ay matalas na parang espada. Nagtinginan ang mga disipulo ng Sword God Sect at humalpak ng tawa. Na para bang kanila ang dakilang tagumpay na ito. Kahit na ibinigay na ng hukom ang kanyang hatol, hindi tumigil si Ethan sa paglalakad palapit kay Dezo nang may nakakatakot na ngiti. Inilabas ng malaking dragon sa paligid niya ang mga pangil nito at umungal. Hoy! 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 Tapos na, Ethan. Anong ginagawa mo? Pinagpapawisan ng husto si Dezo habang papalapit si Ethan. Kinilabutan siya sa maaaring gawin ni Ethan, na babalay-walay nito ang mga patakaran ng Double Dragon Manor at papatayin ito.
Ang mga baliw na demonyong tagapagsakatuparan ay hindi sumunod sa logika o mga patakaran. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa isip nila, kung ano ang susunod na kakilakilabot na bagay na gagawin nila? Ngumiti si Dezo at umiling. Gumawa siya ng senadorios, at ang pulang dragon ay bumalik sa kanyang katawan. Hahaha, Dezo, huwag kang mag-alala. Isa akong masunurin sa batas. Dahil sinabi na iyan ng hukom, hindi kita hahawakan. Bukod pa rito, wala akong gagawin sa iyo kahit wala siyang sabihin. Ano? Natigilan si Dezo. Bakit ako basta-basta hinayaan ng baliw na mamamatay tao na ito na umalis ng walang saysay o dahilan? Naantig din ba siya sa hustisya ko? Haha, parang. Ang kasuklam-suklam na nilalang na ito ay ibang-iba sa maliliit na demonyong iyon. Paano siya matatakot sa katapangan ko? Isa itong pekana. Dapat nga. Ngumisi si Ethan, matapos makita ang kanyang kahinaan, at napik ang kanyang balikat. Tama ka. Hindi kita pinatay dahil sa aking makasariling dahilan. Isipin mo. Hindi ang malakas na kalaban ang dapat katakutin kundi isang hanggal na kasamahan. Kung ang lahat ng demonic cultivator ay katulad ni Welton at Xander, mga natatanging tao, magiging malungkot ang kinabukasan ng mga demonic cultivator. Ngunit kung mas marami pang demagogue na katulad mo, Dezo, nagagamit ng pagtataksil sa isang kritikal na panahon, at sisirain ang iyong koponan, ang mga demonic cultivator ang mamamahala sa mundo sa loob ng ilang taon. Maaaring sabihin pa ng isa na ikaw ang aking maswerteng bituin. Hindi na ako makapaghintay na pasayahin ka, kaya bakit ka papatayin? Gawin mo na lang yan pagbalik mo. Ipagkanulo mo ang pinakamaraming mabubuting cultivator hanggat maaari. Kami, mga demonyong cultivator, ay magbibigay sa iyo ng parehong respeto magpakailanman gaya ng aming mga ninuno, hahaha. Tinapik ni Ethan ang kanyang balikat, at tumawa ang iba pang mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Maging ang mga manunood ay nakisabay sa kanila. Maaaring may mga masasakit na salita si Ethan, ngunit lahat ng iyon ay totoo. Kung mayroon lamang ilang mga mapagkunwari na kasing kalibre ni Dezo sa matuwid na pangkat, ang kinabukasan nito ay magmumukhang medyo magulo. Ethan, inaamin kong binigmoyen ako ng isang malakas na suntok, pero ang nagawa mo ngayon ay isang mahusay na pag-iisip. Ang pagpapabiye sa punk na ito na guluhin ang Universal Righteous Sect sa aming bayan ay haantong sa paggulo sa lahat ng mabubuting sekta. Halos nakikita ko na ang kinabukasan ng mga demonic cultivator, na nagniningning na parang mga maningning na bituin sa itaas, hahaha, tumawa si Moyan sa langit. Umiling si Xander, sa tabi niya. Hindi lang si Dezo, kundi pati ang buong Universal Righteous Sect, ang magiging katatawanan ng mga kanluraning lupain. At ginawa nila ito gamit ang sarili nilang dalawang kamay. Ngumiti si Xander, nakikitang lahat ng tao sa paligid niya ay nagkakasiyahan. Ang tanging hindi natuwa sa panunokso ay si Dezo. Nanginig ang mukha niya, at tinitigan niya si Ethan habang kinukutya ito. Dumaan siya sa kurtina ng liwanag at bumalik sa arena. Sumunod ay ang Demon Scheming Sect laban sa Hellion Flame. Ngunit dahil nagtamo ng matinding pinsala ang Hellion Flame sa kanilang laban sa Ultimate Clarity Sect, hindi nagtagal ang laban-laban kay Ethan, kahit na ibinigay ni Moyan ang lahat ng kanyang makakaya. Sa wakas, ang Demon Scheming Sect ay nakaharap na ang pinakamalakas sa siyam na sekta, ang Ultimate Clarity Sect. Nakatayo na ngayon si Ethan sa tapat ng kanyang pinakamalakas na kalaban, ang kapwa tagapagmana ng sagradong halimaw, si Lazaro, ang disipulo ng Decimating Dragon Ancestor. 674. Umungol. Labis ang pinanibik ng mga manunood ngayong panahon na para maglaban ang dalawang koponan para sa korona. Sa isang panig ay ang pinakamalakas na sekta sa mga lupain sa kanluran, sa ilalim ng Double Dragon Manor at higit sa marami, ang Ultimate Clarity Sect. Sa loob ng libu-libong taon, matatag ang kanilang posisyon, at walang sino man ang maaaring humamon sa kanila. Sa kabilang panig ay ang pinakadakilang underdog na nakita ng Double Dragon Gathering sa kasaysayan, nagmula sa mababang tatlong sekta at patuloy na umaangat. Kahit alam ng lahat na ito ay dahil lamang sa isang tao, hindi iyon sapat upang mabura ang kasabikan na naramdaman ng mga tao sa buong paglalakbay nila sa kompetisyong ito. Habang hinihila ng deconized nais na sekta na ito ang sunod-sunod na pabagsakin, ang mga tao ay tila nasa lalamunan nila, iniisip na ang susunod na sekta ang siyang magpapabagsak sa kanila.
Ang ilan ay umaasa pa nga na kayang pigilan ng isang sekta ang mabangis na kabayong ito habang kasabay nito ay hinahangad na makita itong mas pataas ng pataas, na gumagawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa sa loob ng mahabang panahon. Ang contradiction na ito ay lalong nagpatindi sa kanilang mga inaasahan sa kung ano ang maiaalok ng demon scheming sect sa laban na ito, sa pagitan ng kasalukuyan at mga magiging hari. Mananatiling walang takot ang pamamahala ng Ultimate Clarity Sect sa loob ng mahabang panahon, o maitatag kaya ang bagong paghahari ng Demon Scheming Sect sa siyam na sekta. Hindi lang ang mga manunood. Maging ang mga koponan ng siyam na sekta ay kinakabahan. Nanigas ang kanilang mga nerbiyos, pati na rin ang kanilang mga kalamnan. Ilang taon na ba mula noong huli tayong nakakita ng ganito ka-excited na laban? Ang mataas na si Morris ay nagpakawala ng isang nakakapreskong ngiti. Tumango ang Marangel na si Helen, hindi pa nagbabago ng upuan ang mga sekta sa loob ng libu-libong taon, para lang magtamasa ng kapayapaan ang mga kanluraning lupain. Pero sa malaot madali, may darating at babaguhin ang lahat ng iyon. Ito ang ikabubuti. Ang pagbabago ng pagkakasunod-sunod ay magtutulak sa mga sekta na turuan ng mas mabuti ang kanilang mga disipulo, hahaha. Tumango ang mataas na si Morris, ang mga mata nilang dalawa ay nakatuon kina Lazaro at Ethan. Alam nilang ang resulta ng laban na ito ay nakasalalay sa kanilang mga balikat. Kung tungkol sa iba, maliban kay Xander, lahat sila ay walang silbi kahit gaano pa ito kahirap tanggapin. Hanggat hindi pa ganap na bulag ang sinuman sa mga manunood, titingnan din nila ang dalawa ng may pananabik. Ang laban na ito ay hindi lamang para malaman kung sino ang nangungunang Superior 3 Sect, kundi pati na rin kung sino ang pinakamahusay na disipulo sa kanlurang lupain, ang magiging pinakamahusay na cultivator sa kanlurang lupain. Nandito na ang dalawang koponan. Ngayon alam ko na ang iyong mga intensyon, kailangan pa rin kitang tanungin. Demon Scheming Sect, gusto mo bang hamanin ang pinuno ng siyam na sekta, ang Ultimate Clarity Sect? Nag-alab din ang loob ng hukom. Halos hindi niya ginamit ang titulong pinuno ng siyam na sekta sa kanyang mga anunsyo. Malinaw na ipinakita nito na gusto niya silang hikayatin. Kahit siya ay hindi makapanatiling kalmado sa harap ng kaguluhang ito. Nagsimulang sumigaw ang mga manunood ng laban, laban, laban. Tulad ng gusto ninyong lahat, lalaban tayo. Itinaas ni Ethan ang kanyang kamao at sumisigaw. Muling umabot sa kalangitan ang hiyawan. Tumango ang hukom at ngumiti, buksan ang dimensyon. Muling binuksan ng dalawang bantay ang pinto patungo sa lihim na lambak. Ngumiti si Xander sa koponan ni Ethan, nangunguna upang makapasok. Kumaibot ang talukap ng mata ni Ethan, dumampi sa kanyang singsing. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang koponan. Hindi niya nakalimutan na si Septimus ay nagtatago pa rin sa kanyang singsing. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makatakas ang matandang ito ng walang kaalam-alam. Kung tungkol naman sa tamang tiyempo, kailangan niya itong hintayin. Malaking pasanin ang misyon ni Ethan. Hindi lang siya makikipaglaban hanggang kamatayan kay Lazaro, kundi ngayon ay kailangan niyang alalahanin si Septimus. Alinman sa dalawang gawaing ito ay maaaring gawin ng mag-isa kung pagbubuhusan niya ng lahat ng kanyang makakaya. Ngunit dahil kailangan niyang gawin ang mga ito ng sabay, nangailangan iyon ng maingat na pagpaplano. Kahit papaano, kakailanganin nito ng kaunting kasanayan kung gusto niyang mabawi ang singsing pagkatapos itong ihagis ng hindi natataranta. May plano naman siya, pero nakasalalay lahat kay Lazaro at sa kanyang papel sa akto na ito. Huminga ng malalim si Ethan at nag-focus habang tumatawid sa puting kurtina. Bumalik na siya sa maliit na lambak. Ito ang pang-anim na beses niya rito, at pamilyar siya rito. Alam niya kung saan nakalagay ang mga monitoring array at kung saan nakalagay ang mga blind spot ng mga ito. Sumunod ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at nagharap ang dalawang sekta. Hahaha, napakalakas ni Kuya Kindstone kaya matagal ko nang hinihintay na mag-away tayo. Sayang at hindi ito ang pagkakataon ko. Pinipilit ka ng nakababata kong kapatid na makuha ka niya. Hindi ako yung tipo ng taong kukuha sa kanya ng ganitong saya at mapipilitin na lang ako sa susunod. Nakangiting umatras si Xander, ikinuyom ang mga kamay kay Ethan at sa kanyang koponan. Lumapit siya kay Lazaro at sinabing, maaaring labanan ito ng isang koponan, ngunit naiintindihan din namin ang sitwasyon ng kanilang sekta.
Iisa lang ang kayang tiisin ang laban na ito, kaya isa lang din ang aayusin natin. Habang nanonood tayo mula sa gilid, hahayaan kong ang nakababatang kapatid ang kumatawan sa atin sa larangan. Naglakad paarap si Lazaro, habang may malapad na ngiti. Nalungkot sina Chanlong at ang iba pa. Tama si Xander, walang duda, ngunit mahinhin naman siya. Bagamat sa paraang nahahalata, parang paghamak ang dating nito. Para bang hanggang dito lang ang kaya nilang gawin sa likod ng isang tao. Wala silang silbi. Alam naming totoo yan, pero pwede bang huwag mo na lang sabihin? Nasasaktan kami. Napansin ni Ethan ang kanilang pagkayamot at dahan-daang lumapit habang nakatitig sa koponan ng Ultimate Clarity Sect, tama si Brother Wu. Ang laban ng ating dalawang sekta ay dapat na isa-isa. Pero kapag nagsimula na ang labanan, kahit na gusto ng iyong mga disipulo na tumulong, hindi sila dapat makialam. Ano ang masasabi mo? Tama, ganoon dapat, hahaha, tumawa sina Chanlong, Luke Kane, at ang iba pa. Sabi ni Ethan bilang tugon sa kanyang pahayag. Tawagin mo kaming walang silbi. Kapag nag-away na ang mga kakatwang yan dahil hindi ka rin sasali, wala ka ring silbi. Bukod sa maganda pakinggan, naaayon lang ito sa aming layunin na magkaroon ng one-on-one na laban. Sa totoo lang, wala ni isa sa inyo ang may kakayahan para sumali sa laban. Kahit na sumali kayo, wala kayong iba kundi mga kanyan. Kaya ano ang nakakatawa? Hawak ang noo ni Xander, ngumiti at umiling. Hindi niya ito itinanggi. Dahil narinig ng lahat ang kanyang mga salita, kinailangan pa rin niyang tuparin ang kanyang mga naunang salita. Gayunpaman, nagalit ang mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect nang hindi sila pinansin ng isang Lower 3 sect. Nakita ng mga manunood na handang maglaban at magsagutan ang dalawang sekta. Mas lalo pa silang natuwa. Siguradong magiging matindi ang laban. Kuya, wala ka bang sasabihin? Sabihin mo na ang nararamdaman mo. Nakita ni Xander na nag-aalab ang galit ng kanyang mga nakababatang kapatid kaya tinanong niya si Lazaro. Tiningnan siya ni Lazaro at napakamot sa ulo bago tumango. Humarap siya kay Ethan at inamin, tama ka. Ang mga taong ito, bukod sa nakatatandang kapatid na si Wu, ay hindi dapat pansinin. Ang laban na ito ay sa pagitan natin. Kumunat ang noo ni Xander at napahawak sa noo niya. Ang nakababata niyang kapatid ay palaging nag-iisang lobo. Wala siyang alam tungkol sa paggalang sa kanyang kapwa-tao. Nagmura ang iba. Pero para sa kanya, hindi mahalaga kung kinamumuhian siya ng sekta. Ang mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect ay tumingin ng may madilim na mga titig at umiling. Ang nakababatang kapatid na ito ay eksperto sa panlilibak sa iba. Wala silang kaalam-alam na ipinagmamalaki ni Lazaro ang kanyang katayuan bilang isang tagapagmana ng sagradong halimaw. Kaya paano niya nagagawang pakialaman ang ilang ordinaryong tao? Sa paningin niya, kahit si Xander ay hindi sulit. Mas maganda lang ang trato niya rito dahil inalagaan siya ng nakatatandang kapatid sa loob ng maraming taon. Tanging si Ethan lang ang katulad niya, isang dakilang tagapagmana ng sagradong halimaw. Tumayo kayong lahat. Wala akong pakialam kung may mamatay man sa inyo dahil sa mga aftershock ng laban natin. Marihing ipinitik ni Lazaro ang kamay niya. Alam ng iba ugali niya kaya umiling sila habang nililinis nila ang lugar. Habang naglalakad, inilibot ni Ethan ang tingin sa paligid. Magandang lugar ito. Sinenyasan niya sina Chanlong at ang iba pa na umalis, tumayo kayo ng 1 milya sa likuran ko, para hindi kayo mapiga. Nagsimula silang lahat, ngunit umalis din sila sa magkabilang direksyon. Bakit naman siya pumipilit na tumayo sa likuran niya? Nakahanap si Ethan ng isang blind spot sa isang monitoring array. Dahil nasa lugar na ito ang mga disipulo, mas madali para sa kanya na mailabas si Septima sa kanyang ring. Kaya kahit wala silang kaalam-alam, nagtiwala pa rin sila kay Stuart Kindstone, at sinunod ang sinabi nito. Nasa tamang lugar na ang lahat. Ang natitira na lang ay lumaban. Itinoo ni Ethan ang kanyang mga mata at sumugod, ang kanyang kanang kamay ay naglalabas ng isang nakakatakot na pulang liwanag. Ngumisi si Lazaro at hinarap ito ng harapan na may gininto ang nagliliyab na liwanag. Mas mabilis niyang naabot si Ethan kaysa sa isa pa, ang gininto ang nagliliyab na kamao ay sumusuntok pasulong. 675. Natigilan si Ethan habang nakapikit.
Kahit alam niyang mabilis si Lazaro, hindi niya inaasahan na ganoon din ito kabilis. Ngayon niya lang nakita kung gaano ito kabilis. Parang nasa harap niya na siya sa isang iglap, halos mas mabilis pa sa kaya niyang mag-react. Dahil sa kawalan ng kakayahang pumili laban sa biglaang suntok, kinailangan ni Ethan na bawiin ang kanyang naunang atake, na naging dahilan upang harangan ito. Gayunpaman, nawalan na siya ng momentum. Boom! Ang pagsabog ay nagresulta sa isang malakas na pagtama at naglabas ng sinag ng marahas na gininto ang apoy habang si Ethan ay natamba. Ang nakapapasong init ay sapat na upang makaramdam ng sakit kahit mula sa kanyang braso na kilin. Seryoso ang mukha ni Ethan. Mas nagulat ang mga halimaw kaysa dati, paano nangyari ito? Talagang natalo si Stuart Kindstone sa usapin ng hilaw na kapangyarihan. Gulat na gulat din si Ethan gaya nila. Akala niya dati noong pinino ni Lazaro ang decimating golden flame of the decimating dragon ancestor, ang kapangyarihan nito ay mapanira, hindi pisikal. Kaya hanggat iniiwasan niya ang pakikipagbanggaan dito, kahit pa makipagpalitan siya ng kamao gamit ang kanyang makapangyarihang brasong kilin, siguradong mananalo siya laban dito. Gayunpaman, napakatibay ng katawan ni Lazaro kaya hindi ito natalo sa braso ni Kilin. Sinasabi mo ba sa akin na hindi siya tao kundi isang napakasamang dragon? Pero inalis ni Ethan ang kaisipang iyon. Ang isang tunay na dragon na tinuruan ng emperador ng dragon ay kailangang maging mas kakaiba tulad ng batang Satyr-Gord. Kaya kahit malakas siya, hindi ito kapantay ng nakakatakot na antas ng batang Satyr-Gord. Pinaganda rin ba niya ang katawan niya? Nakakunot ang noo ni Ethan habang nakatingin sa unahan, sakto lang para makita ang masamang tingin ni Lazaro. Ang kamaong iyon ay nagpakawala ng gininto ang apoy na sumunog sa lahat ng nahawakan nito. Lumitaw ang mga gininto ang kaliskis sa kamao, na naglalabas ng matatalim at nakasisilaw na mga ilaw. Naintindihan na ngayon ni Ethan. Mga kaliskis ng dragon iyon. Hindi talaga ordinaryong tao ang lalaking ito. Isa siyang kalahating dragon, kalahating tao man lang. Ngunit inalis nito kay Ethan ang anumang pagkakataong manalo sa labanan. Tanging braso lang ng isang kilin ang taglay niya. Lahat ng iba pa ay purong tao. Sino ang makakaalam kung gaano karaming pagbabago ang naganap sa kanyang kalaban? Kung ang buong katawan niya ay magiging parang demonyo, masama iyon. Wala na siyang pag-asa sa malapit na lugar. Nakasimangot at baka sa mukha ni Ethan ang pag-aalala. Nakatitig din si Clara sa screen na may pag-aalala rin. Hindi pa niya nakitang nagpakita ng ganito kaseryosong mukha si Ethan sa isang laban. Habang nakaharap niya si Quinley at minsang napapaligiran ng eksperto sa 7 bahay, palagi siyang nakakahanap ng paraan palabas, kahit na nasa kawalan. Hindi siya kailanman mukhang naliligaw gaya ngayon. Masyadong malakas si Lazaro, gaya ng nakikita ng kahit sino. Maaaring mas malakas pa nga siya kaysa sa kanya. Pero hindi yun ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Naranasan na rin niya ang parehong sitwasyon dati. Kaya bakit siya nagpapakita ng nanghihinang tingin, na parang matatalo na? Humigpit ang kamao ni Clara, sa sobrang kaba ay pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Minsan lang naglaban ang dalawa, ngunit malinaw sa kahit sino kung ano ang namamagitan sa kanila. Depensado si Ethan. Halos napagdesisyonan na ng isang ataking ito kung paano magtatapos ang laban na ito. Whoosh! Humajejek si Lazaro at sinamantala ang kanyang kalamangan. Muli niyang sinugod si Ethan, nakaharap ang kanyang mga kamao, habang ito ay nagiging isang gintong liwanag. Kumislap ang kanang mata ni Ethan sa isang ginito ang halo, at nawala na siya, muling sumulpot sa likuran ng kanyang kalaban at tinamaan ang kanyang likod. Taglay ng kamaong ito ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang braso ni Kilin na sumasabog kasabay ng pulang ilaw. At ito ay isang bagay na hindi kayang harangan ng gininto ang kamao ni Lazaro. Gayunpaman, nang akmang tatama na si Ethan, ang kabilang kamay ni Lazaro ay nababalot ng gininto ang apoy nang ipihit niya ito pabalik, na tumama sa braso ni Kilin. Isang dagandong na walang katulad ang umalangaw-ngaw, isa na nagmula sa pagtama ng dalawang brasong hindi nakikita sa mortal na mundo. Nagpakawala ito ng nakakatakot na mga alon sa kalawakan at nagliliyab na gininto ang apoy sa lahat ng dako sa kanilang paligid. Wala itong iniwang anuman kundi pagkawasak. 1,000 metro sa kanilang paligid ang napatag sa isang iglap na nag-alis kahit ng alikabok. Lahat ng materya na nakulong sa lugar na ito ay nabura na.
S. Lahat ay napanganga sa takot sa ganoong tanawin. Lalo na ang mga koponan ng Ultimate Clarity Sect at Demon Scheming Sect. Sa sobrang takot nila ay pinagpapawisan na sila. Nanginig ang mga mata ni Xander habang mapait ang kanyang ngiti. Habang nasisiyahan ang mga manunood sa palabas, may napansin pa ang mga eksperto. Walang pakialam ang karaniwang tao sa nakikita niya, at para lang sa kanya ay kakaiba ang tingin niya rito. Karaniwan ng pinapatag ang lupa kapag may dalawang nag-aaway. Kahit ang mga eksperto sa Radiant Stage ay kayang gawin iyon. Wala namang kinalaman doon. Gayunpaman, ang mahalaga ay hindi lamang nito basta pagpapapantay ng larangan kundi paglilinis nito. Hanggang sa puntong wala ng kahit isang alikabok na natira. Ipinakita nito ang tunay na kapangyarihan ng dalawa at kung gaano sila nakapokus. Kahit ang mga eksperto sa itaas ng ethereal stage ay hindi kayang magpakawala ng ganoon kadal-isay na Yuan Chi na kayang burahin ang materya mula sa pag-iral. Ngunit nagawa ito ng dalawang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Ethan at ng gininto ang apoy ni Lazaro. Ito ang pinakadalisay na kapangyarihang pinino ng 5 dakilang sagradong halimaw mula sa sinaunang kaguluhan. Nabigla ang mga exalted double dragon. Paano naman nasanay ang dalawang kakatwang ito na maging ganito kakasuklam-suklim? Paf! Paf! Kasabay ng isang ungol, naghiwalay ang dalawa mula sa kanilang pangalawang paghaharap, pantay ang pagkakapantay. Medyo nasunog ang kamay ni Ethan at hinihingal siya ng 100 metro ang layo mula sa nagliliyab na init na nararamdaman niya rito. Walang tigil na nanginginig ang kamay ni Lazaro at mukhang namamaga pa nga. Ang tumataas na kilin ay kilala sa lakas nito kumpara sa 5 dakilang sagradong halimaw. Kahit pinoprotektahan siya ng mga kaliskis ng dragon, nagtamo pa rin ng pinsala si Lazaro. Gayunpaman, hindi siya galit kundi nasasabik. Habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, bumulong siya sa sarili, ganito dapat ang isang tagapagmana ng sagradong halimaw. Ang suntok ni Soaring Kilin ay talagang nakakatakot. Hihihi. Ginamit ng kaluluwa ng dragon ang kapangyarihan ni Soaring Kilin, at gayon din ang suntok na iyon. Alam ko na kung sino ang iyong Panginoon. Ngayon, hindi ko na kailangang magpigil. Ang Soaring Kilin ang nangunguna sa 5 dakilang sagradong halimaw pagdating sa hilaw na kapangyarihan, ngunit isa ka lamang Radiant Stage Cultivator, wala sa Ethereal Stage. Para sa iba, sapat na ang paggamit ng braso ni Kilin, ngunit laban sa aming uri, hindi ito sapat para manalo. Naging isa na namang gininto ang liwanag si Lazaro habang tinatamaan niya muli si Ethan. Ang kanyang mga kamay, na nababalot ng gininto ang apoy, ay umaagos sa uhaw sa dugo. Nagdulot ito ng pagkagulat kay Ethan mula roon. Ang unang 2 sagupaan ay isang warm-up. Ngayon, talagang nilalapitan na ako ng pump. Naningkit ang mga mata ni Ethan, at ang kanang mata niya ay kumikinang ng ginintoan habang ginagamit niya ang unang yugto ng Divine Eye of the Void, ang Shift. Alam niya na sa bilis ni Lazaro, tanging kay Shift lang niya makukuha ang kalamangan. Whoosh! Isang ginintoang at pulang bakas ang nagkubkob sa isa't isa sa walang katapusang pagsabog habang papasok sila sa isang mabangis na labanan. Nang makita ng mga manunood ang kanilang pagbangga sa isang lugar, bigla silang sumulpot sa ibang lugar, at nagpatalbog-talbog sa kung saan-saan. Hindi nila masulyapan ang bawat isa sa kanilang mga figure kahit sa screen. Kung naroon sila sa pinangyarihan, tiyak na mamamatay sila nang hindi nalalaman kung paano nangyari. Labis na nagulat ang mga disipulo ng siyam na sekta. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng dalawang kakatwang iyon? Sus Mariosep, ibang-iba sila sa kanila. Hindi man lang nila kayang harapin ang mga ito sa isang santukan. Tila hindi sila nilabanan ng seryoso ni Ethan, o tila hindi man lang sila tatagal ng 5 tama. At iyon ang nagdulot ng tanong sa isipan ni Welton. Dahil napakatigas ni Ethan, paano ko siya nasaktan? Napakakaiba nito. Lalong natakot ang pangkat ng Demon Scheming Sect at Ultimate Clarity Sect. Ramdam nilang lahat ang malakas na hangin at malalakas na alon na tumatama sa kanilang balat. Bagamat hindi nila makita ang dalawa, lahat sila ay namumutla dahil sa sobrang takot. Sa laban na ito, ang dalawa ay umabot sa hindi inaasahang sukdulan sa lakas at bilis.
Napagtanto ng iba pang mga disipulo ang isang hindi mapagkakamalang katotohanan, sa sandaling tumapak sila malapit sa dalawa, sila ay mapupunit sa mga piraso na mas maliit pa sa nakikita ng mata. Sa wakas ay naunawaan na ng mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect kung bakit naging isang laban lang ang team battle na ito at kung bakit hindi sila dapat makialam. Hindi pa sila nakikita ni Lazaro bilang tunay na mga kasamahan sa koponan, tulad ni Ethan na hindi sila kinilala bilang tunay na mga kalaban. Kung nagawa nilang magamit ni Lazaro ang kalahati ng kanyang kapangyarihan, kapuri-puri na iyon. Pero ngayon, pantay na ang tugma ng dalawa, gamit ang lahat ng mayroon sila at higit pa. Ang gayong mabangis na kapangyarihan ay nagpapalam sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng maging isang mundong magkahiwalay. Ang tanging nakikita lang nila sa harap ng kanilang labanan ay ang maging mga manunood. Anumang pagtatangka na makialam ay mabilis na mamamatay. 676. Putok. Isang nakakabinging pagsabog ang palm unit sa kalangitan habang ang mga figure ni na Ethan at Lazaro ay kumikislap sa lahat ng dako. Nagbanggaan lang sila sa siangan at pagkatapos ay sa sumunod na sandali ay nasa kanluran na sila. Lahat ay abala sa palabas na kanilang dalawa, iginagalaw ang kanilang mga ulo pakaliwa at pakanan, pataas at pababa para lang masulyapan. Ngunit kahit iyon ay napatunayang imposible. Kumusta na kaya ang laban nila? Limitado lamang ang bilang ng mga eksperto na nakakakita sa bawat galaw na kanilang ginagawa. Tama nga, mas malakas pa rin si Lazaro. Bumantong hininga ang mataas na si Helen, sa labanang ito, ginagawa lang ni Ethan ang sarili niyang target ni Lazaro. Bagamat alam ng lahat na matigas ang katawan niya, hindi naman nagkukulang si Lazaro. Tumango ang mataas na si Morris, masyadong espesyalisado ang body cultivation ni Ethan, isang braso lang ang pinapatibay niya. Sapat na iyon para walisin ang sahig kasama ang lahat, pero ang pagsasanay ni Lazaro ay kumpleto. Siguro sinanay ang mahiwagang braso na ito noong nakakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Nagtaas ng kilay ang mataas na si Helen, lahat tayo ay naging bata rin minsan, kaya naiintindihan naman, hahaha. Note ni Mastey, isipin mo, kung ganoon lang kadali, milyon-milyong lalaking may kilin, isipin ninyo rin kung pogi ako at mayaman ang dami ko sanang jowa. Kaya okay lang na mahirap ako, kahit pangit nga lang may mga chicks pa din haha. Pang-aasar ni Morris, napakasama mo. Nagbibiro ka pa ba tungkol dito? Mahigpit na ibinaling ni Morris ang kanyang mukha sa laban, gayunpaman, dahil ang pagtutuon ng lahat ng kanyang pagsasanay sa isang braso na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang mahimalang kapangyarihan, ang disbentahan ng paggawa nito na bunyag na ngayon. Nahihirapan na siyang harapin ang baliw na pag-atake ni Lazaro. Ibinalik ni Exalted Helen ang kanyang atensyon sa screen at tumango ng malalim. Habang tinatakpan ang mga braso ni Lazaro na nababalot ng gininto ang apoy, kaya pa niyang gawing ginintoan ang dalawang binti niya. Kaya niyang umatake kahit anong gusto niya mula sa kahit anong direksyon, habang si Ethan ay mayroon lamang isang braso ng kilin para labanan ang pagsalakay na ito. Hindi nakakapagtaka na siya ay nasa kawalan. Bukod sa malakas na brasong iyon, si Ethan ay pawang tao lamang. Kahit kaunting dampi lang ng alinman sa mga suntok ng kalaban ay mawawalan na ng bisa ang kanyang katawan. Kumunat ang noo ni Ethan habang pabagsak ng pabagsak ang kanyang puso. Ito ang kanyang kinatatakutan. Ang isang taong walang kahinaan laban sa isang taong may iisang braso lamang ay malaon o madali na haantong sa pagkatalo ng huli. Ang sitwasyong ito ang nagtulala sa kanyang laban kay Nine Dragons Diamond Body. Dahil sa kalagayan ni Timothy, wala siyang magawa. Mabuti na lang at tinulungan siya ng batang si Saturgord na patayin ang matanda. Sandali lang. Pinatigas ng Returning Dragon's Roar ang matandang lalaki. Iniisip ko kung may nakatagong katulad na trump card ang lalaking ito. Kung hindi, kumislap ang mga mata ni Ethan sa walang tigil na pagsalpok na para bang nakahanap na siya ng paraan. Sinuntok niya ito sa huling pagkakataon para umatras, at saka siya nakalayo ng kaunti sa pamamagitan ng paglipad sa kalangitan. Parang pagtakas lang. Ethan, wala kang mararating. Tumawa si Lazaro at naging isang gininto ang sinag habang hinahabol siya nito, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkauhaw sa dugo. Parang kung paano nakahanap ng isa pang mabangis na halimaw ang isang mabangis na hayop at kinailangang punitin ito. Nang malapit na siyang makahabol, bumagal si Ethan, lumilipad sa ere.
Kumislap ang kanyang mga mata ng may nakakatakot na liwanag, at ang kanyang kanang braso ay nagliwanag ng makapal at pula habang sumusuntok ito. Nabigla si Lazaro, ngunit laban sa isang suntok, wala siyang dapat ikatakot. Ang kanyang dalawang braso ay nababalutan ng ginintoang apoy, at ang mga kaliskis ng dragon ay tumubo sa lahat ng mga ito habang tinatapakan niya ang mga ito upang tanggapin ang suntok. May nangyaring nagpatigil sa kanya sa iba't ibang paraan. Lumawak ng lumawak ang braso niya. Para itong isang napakalaking haligi na ipinadala mula sa langit, na diretsyong tumama sa kanya. Nahahawakang proyeksyon, tumataas na binti ng kilin. Tatapakan na lang kita. Umungol si Ethan sa kanyang isipan, at ang napakalaking lakas ng binti ng kilin ay tumama kay Lazaro. Boom! Isang malakas na kalabog ang tumama sa mga braso ni Lazaro. Kahit siya ay hindi nakayanan ang ganoong lakas. Nabali ang mga buto sa kanyang mga braso, at namula ang kanyang mukha, na pilitang tapakan sa lupa ng napakalaking haligi. Damugong. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat, binalot ng alikabok ang buong lugar. Sa ilalim ng isang hampas na ito, ang maliit na lambak na iyon ay nagtaglay ng isang butas na daang metro ang lalim. Naramdaman ng mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect at Demon Scheming Sect ang pagyanig ng buong mundo kasama nila, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng gulat. Nang sa wakas ay kumalat na ang alikabok, ang mga tao ay nakatitig sa kahangahangang binti ni Kilin ng may pagkamangha. Nako, Mackerel! Ano ba yan? Tao ba yan? Ang ilan ay labis na nabigla kaya't napatitig na lang sila sa kawalan. Kahit ang mga matataas na tao ay nahihirapang intindihin ang tanawing ito. Ang dami na nating taon sa mundong ito, pero ito rin ang unang beses para sa amin. Ano ba ang ginawa ng batang to para masanay ang kanang braso niya? Nahirapan ang mga matataas na tao na paniwalaan ang kanilang mga nakikita. Tanging si Xander lamang ang mabilis na nakapag-react. Junior brother, ayos ka lang ba? Walang sagot. Walang anumang nabubuhay sa ilalim ng mga paa ng Kilin. Wala siyang maramdaman. Kumunat ang noo ni Xander, puno ng pag-aalala. Nawala ba ng ganoon na lang ang kanyang kahangahangang nakababatang kapatid, inapakan patungo sa kabilang buhay ng isang mas kakatwang kakatwa? Hindi ito maaaring mangyari. Ayaw niyang maniwala. Base sa pagkakaalam niya tungkol kay Lazaro, hindi siya basta-basta malulunod. Pumayag si Ethan, kahit walang senyales na buhay si Lazaro sa ilalim ng pulang apoy na iyon. Kaya, patuloy lang niya ang pagdiin sa binti ni Kilin para putulin ang anumang paraan ng pagtakas. Gayunpaman, kahit hindi pa nakakayanan ng mga tao ang kanilang pagkabigla, isang pagsabog ang nagmula sa ilalim ng binti ni Kilin. Kumikidlat ang mga ginintoang apoy sa paligid nito. Naramdaman ni Ethan ang pananakit ng kanyang binti, isang matinding init na nagpawi sa kanya ng husto. Gayunpaman, pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at dinagdagan ang kanyang lakas sa kanyang binti upang pigilan ang pag-alis ng baliw na iyon. Hindi naman sa nakatulong iyon. Ibinigay ni Ethan ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit tumataas pa rin ang kanyang binti. Parang pagsabog ng bulkan, isang pagsabog ng apoy ang nagmula sa ilalim nito. Ah! Isang sigaw ng pagsisikap ang nagmula sa loob ng apoy na iyon habang lumalaki lamang ang apoy, at ang binti ay naitulak pa atras. Di nagtagal, isang lalaking nakasuot ng gininto ang apoy ang lumitaw, gamit ang kanyang mga braso upang itulak pataas ang binti. Kumalat ang mga gininto ang apoy sa buong katawan niya, na ngayon ay nababalutan ng matatalas na kaliskis ng dragon. Hindi iyon tao, kahit anong tingnan ng isa, kundi isang kakaibang nilalang na nababalutan ng mga kaliskis. Buntot at sungay na lang ang kulang sa kanya, at isa na siyang dragon. Napasinghap ang mga manunood sa gulat. Ang mga kakatwang ito ay mga kakatwang katawan din. Hindi nakakapagtaka na ang mga naunang disipulo ay nauubos sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi mga tao ang mga taong ito. Naramdaman ni Ethan ang napakalaking kapangyarihan na nagangat sa kanyang binti na Kilin, at lumubog ang kanyang mukha. Namumutla rin ito. Alam ko lang na ang lalaking iyon ay may ganap na pagbabago, hindi tulad ko. Marahil ang binti ng Kilin ay nagmula sa isang sagradong halimaw at maaaring pumihil sa kanya ng kaunti, ngunit wala itong laban sa kanyang buong katawan. Natalo ako sa labanan. Kumunat ang noo ni Ethan at bumaantong hininga, inamin na wala siyang pag-asa. Ah!
Kasabay ng isa pang sigaw, ginamit ni Lazaro ang lahat ng kanyang kakayahan at itinulak ang binti ni Kilin palayo sa kanya. Napaatras si Ethan. Ang mas ikinagulat niya ay ang bigla na lang nakasalubong niya si Lazaro. Ethan, natalo ka sa dikit na labanan kahit gamit mo ang braso ni Kilin na yan. Wala kang pag-asa. Lumapit si Lazaro kay Ethan na parang mabangis na dragon habang humahagalpak ng tawa, si Kilin ang may pinakamalaking kapangyarihan sa 5 dakilang sagradong halimaw. Ngayon ay nalampasan ko na ang Kilin, at ikaw ang magiging tontungan ko para maabot ang daw, hahaha. Nanginig si Ethan at sa wakas ay naunawaan ang kahulugan ng nakatakdang labanang ito. Sa pagtatapos ng labanang ito, ang isa ay aakyat ng pataas, patungo sa tuktok ng daw, habang ang isa naman ay mapapahamak sa anino ng kanyang pagkatalo, nahihirapang magpatuloy. Sa madaling salita, ang landas pasulong ay lalo lamang magiging mahirap para sa natalo. Sa laban na ito, kailangan niyang manalo. 697. Ang paglinang ay laban sa natural na kaayusan, pakikipaglaban sa kahirapan. Hanggat may matibay na paniniwala ang isang tao, kaya niyang tahakin ang sarili niyang landas. Hindi yun naaangkop sa pag-iisip ng halimaw. Iisa lang ang maaaring maging hari ng halimaw. Kapag nagtagpo ang dalawang malulupit na halimaw, kailangan nilang maglaban para sa mananalo. Ang nanalo ay hari, at ang natalo ay pinalayas. Ang 5 dakilang sagradong halimaw ay magkasamang namuno sa mga lupain, hindi dahil sa kanilang pagkakaibigan o ranggo. Ito ay dahil ang bawat isa ay mahusay sa isang bagay na nakikita ng may pagmamalaki at nagpaparamdam sa kanila na parang mga hari. Kaya walang sino man ang maaaring ihambing sa isa't isa. Gayunpaman, kung ang dalawang halimaw ay maglalaban para sa hegemonya, ang natalo ay hindi kailanman makakapag-angat ng kanilang ulo, magpakailanman sa anino ng isa. Ito ay isang kalupitan, at ang nanalo ay magiging hari. Sinunod din ng sangkatauhan ang prinsipyo ito, ngunit may ilang kasabihan ang mga tao, ang pagbabago ay Palladian, at ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap ihain ng malamig. Kaya naman, para sa karaniwang manunood, ang laban sa pagitan niya at ni Lazaro ay walang gaanong kabuluhan. Ang matatalo ay mabubuhay din at maaaring manalo sa susunod na pagkakataon pagkalipas ng ilang taon. Hanggat ang isang tao ay may pusong bakal, makakabangon siyang muli. Gayunpaman, hindi ito naaangkop sa kanila. Sila ay mga tagapagmana ng sagradong hayop. Ang kalikasan ng mga hayop ay dumadaloy sa kanila. Ang kanilang laban ay representasyon ng decimating dragon ancestor laban sa soaring Kilin. Kung matatalo ang isang panig, hindi na nito muling mararating ang kabila. Ito ang paraan ng halimaw. Pero tao rin naman sila. Bagamat hindi gaanong mahalaga, ang halimaw ay may malaking epekto sa kanilang mga paniniwala. Iyan ang ibig sabihin ng nakatakdang labanan. Ang mananalo ay lalawak ang kanyang abot tanaw sa pamamagitan ng pagtayo sa balikat ng kalaban at magiging mas malapit kay daw. Ang matatalo ay magiging parang isang halimaw, maiiwan na may anino sa kanyang puso, nanginginig sa paningin lamang ng kalaban, at masusumpungan ang kanyang landas na napakahirap tahakin. Hindi ito masyadong inisip ni Ethan hanggang ngayon, tanging ang pagtibok ng kanyang puso at pagsasabi sa kanya na dapat siyang lumaban. Ngunit ngayon, matapos marinig si Lazaro, naunawaan na niya. Sa labanang ito, itinaya nila ang kanilang kinabukasan. Lalo lamang nitong pinalala ang kahalagahan na hindi siya dapat matalo. Hindi niya ipinaglalaban ang karangalan ni Soaring Kilin, kundi ang kanyang landas, para walang makahadlang sa kanyang daan. Ang dating malungkot na puso ni Ethan ay muling nagningas ng nagliliyab na apoy. Nang makitang paparating si Lazaro, nanliit ang kanyang mga mata, at hinaampis niya ang binti ni Kilin habang umuungal. Kung sa tingin mo ay tatayo ka lang sa balikat ko, may isa ka pang darating. Ang laban na ito ang panalo ko. Humph, hindi mo naman natanggap ang mana ng Soaring Kilin, di ba? Bakit mo naman gagamitin ang kakayahan ng isang sagradong halimaw sa ganoong kagaspang na paraan? Hindi mo ako matatalo sa paggamit ng mga walang kwentang pamamaraan. Pumikit si Lazaro at nakita ang butas ng katawan nito at hinarap ang paparating na binti ni Kilin, Golden Dragon Tail, Spatial Rend. Umungol. Kasabay ng dagandong na umalangaw-ngaw sa kalangitan, iniwas ni Lazaro ang kanyang binti, at ang imahe ng isang gininto ang buntot ng dragon ay nabuo habang hinahampas nito ang papalapit na binti.
Muling lumitaw ang mga gininto ang apoy dito at bumagsak sa binti ng kilin na parang karit. Boom! Ang malakas na banggaan ay nagsiwalat ng hindi inaasahan sa mga manunood. Ang walang talong binti ni Kilin ay natamba sa gilid ng pagtama ng buntot. Isang maitim na hiwa ang naiwan sa pulang binti, at tumulo ang sariwang dugo. Swoosh! Sa huling pulang kislap, bumalik sa normal ang kanang kamay ni Ethan. Sa laban na ito, talagang natalo siya. Napaatras siya dahil sa pag-swipe ni Lazaro. Hindi pa ito nangyari noon sa buhay ni Ethan. Nawala ng lakas ang sagradong biti ng halimaw na si Kilin. Ito lang ang dahilan kung bakit ito babalik sa orihinal nitong anyo. Gulat na napabalikwa si Ethan at nahirapang makapaniwala sa kanyang nakita. Tunay na malakas si Lazaro. Siya lang ang tagapagmana ng decimating dragon ancestor, kaya paano ang lakas niya? Ito ba ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na mana at isang pinagsamang mana? Kumunat ang noo ni Ethan at nalungkot. Pagkatapos ay naalala niya ang nangyari kay Septimus. Paglingon niya sa paligid, natuklasan niyang lumilipad siya papunta sa mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Isa itong magandang pagkakataon. Kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay at hinayaan ang Thunder Ring na lumipad mula sa kanyang singsing, na para bang natanggal ito sa suntok ni Lazaro. Kumikinang ng maliwanag ang maliit na singsing habang nasa likod ito ng mga disipulo ng Demon Scheming Sect, kung saan bulag ang mga monitoring array. Sa sandaling dumampi ang singsing sa lupa, isang kislap ng liwanag ang lumabas mula rito na natakpan ng mga disipulo. Kung wala ang mga nagbabantay na hanay, walang makakaalam kapag may lumabas. Kahit ang Exalted Double Dragons ay nakatuon lamang kay Ethan at hindi sa ring. Sus Mariosep, natanggal pa nga nito ang singsing niya. Natalo na si Brother Kindstone sa kaguluhang ito. Bumantong hininga si Welten at umiling. Medyo nadismaya si Troy. Ang susunod ay isang labanan ng mga kaluluwa. Labanan sa kaluluwa. Bumantong hininga si Welten at sinabing, kakatwa si Ethan, pero mas kakatwa si Lazaro. Nasa Radiant stage lang si Ethan, habang si Lazaro naman ay nasa Ethereal stage. May pagkakataon ba siya? Matagal na nagulat si Troy. Kumislap ang mga mata ni Welten, at bumantong hininga siya, simula nang magsimula ang laban, umaasa na si Kuya Kindstone na mananalo sa malapitang labanan. Kung matatalo siya sa malapitang labanan, ibig sabihin ay sandali na lang bago ito matapos. Nanginginig si Troy, tumingin kay Ethan habang bumubuntong hininga. Hindi lang Sword God Sect. Ang Hellion Flame at Demon Soul Sect ay nagkakaroon din ng parehong conclusion. Hindi makaupo ng maayos si Clara at tumayo, nakatitig ng mataman kay Ethan. Naningkit ang kanyang mga mata sa pag-aalala, nang ipakita niya ang tinging iyon, dahil ba iyon sa pagtitiwala niya sa labanan. Pero nang matuklasan niyang mas malakas ang katawan ng isa, wala na siyang pag-asa na manalo. Napuno ng luha ang mga mata ni Clara. Ginawa niya ang lahat kahit alam niyang kailangan niyang gawin ito, kahit alam niyang hindi ito gagana. Sister Clara, hindi ba't siya ang may pinakamalakas na kaluluwa ng dragon sa langit? Baka manalo pa rin siya. Sinubukan ni Dana na pasayahin siya. Umiling si Clara, kung kaya niyang manalo gamit ang kanyang kaluluwa, ginawa na niya ito mula pa sa simula. Bakit pa niya ito ipagpapaliban? Alam niyang mas magaling ang kaluluwa ng iba kaysa sa kanya, kaya't nakipaglaban siya ng malapitan. Pero tuluyan siyang nadurog, hihihi, wika ni Carmelo nang may di kapanipaniwalang tuwa. Tinitigan siya ng mga babae, at hindi siya pinansin ni Clara. Nakatitig lang siya kay Ethan, ikaw, na kahit minsan ay hindi natitinag, ano ang gagawin mo ngayon? Tinatanong ni Clara ang sarili niya, sinusubukang mag-isip ng paraan para matulungan si Ethan. Ang matinding emosyong iyon ay lalong nagpainit sa galit ni Carmelo. Matamang nakatitig ang mga Exalted Double Dragon sa laban, pagkatapos ay umiling. Mukhang may alam si Ethan tungkol sa kaluluwa ni Lazaro na hindi natin alam. Kaya nga hindi siya sumali sa isang soul battle. Kung hindi, kapag natalo siya sa melee, ang pagpapalit ng soul attack ay tiyak na makakagulat sa kalaban. Wika ng mataas na si Helen. Tumango ang mataas na si Morris. Ngayong wala nang patutunguhan ang labanan, at hindi na siya pupunta sa isang soul battle, malinaw na ang resulta. Wala nang saysay ang makipaglaban ngayon. Natalo na si Ethan.
Aminin na lang niya o lalaban hanggang sa huling patak ng kanyang enerhiya. Kumislap ang mga mata ng mataas na si Helen. Pero umaasa akong lalaban siya hanggang sa huli. Sa sulok ng lambak, lumabas si Septimus sa ring at hindi nagmadaling kunin ang sagradong sandata. Masusing pinagmasdan niya ang laban, kinapa ang baba gamit ang kanyang magaspang na kamay. Nako, ang santukan ay isa lamang pagsubok. Natagpuan mo na ba ang lahat ng kailangan mo para sa labanan ng kaluluwa? Gusto kong makita kung mababaligtad ito ng iyong pinaghalong kaluluwa ng dragon. Sana ay hindi mo ako bibiguin. Swoosh! Pinigilan niya ang sarili na lumipad paatras, at dumura rin ng dugo. Matapos panasan ang kanyang bibig, matalim na tumitig ang kanyang mga mata. Ethan, ang iyong pinakamalaking yaman, ang iyong lakas, ay natalo na. Natalo lang ang disipulo ni Kilin sa disipulo ng Decimating Dragon Ancestor. Aminin mo ang iyong pagkatalo. Isa sa ilalim kita sa aking pakpak bilang aking kanang kamay. Sa piling ko, hindi gaanong maaapektuhan ang iyong landas. Pareho tayong makakarating sa sacred domain. Sumili ang ngiti sa harap ni Lazaro, tutal, sa malawak at lunti ang mundong ito, tayo lang ang kalahating tao at kalahating hayop. Natatawang sabi ni Ethan. Ang nanalo ay nangingibabaw sa natalo. Ang menompa ng katapatan sa natalo ang pinakamahusay na landas. Upang makamit ng natalo ang daw sa pamamagitan ng pagsunod sa nanalo. Kung hindi, mapuputol ang sakit sa kanyang puso. Mabuti naman at napagtanto mo. Sino ang may hawak nito, para tayo ay maging tagapagmana ng mga sagradong halimaw? Para makuha ang kanilang kapangyarihan at manahin ang kanilang landas. Kaya aminin ang pagkatalo. Para sa iyong ikabubuti ito. Hahaha, pasensya na, nasanay na ako na lang lagi ang mag-uutos. Hindi bagay sa akin ang pagiging maliit. Ngumisi si Ethan, kumislap ang mga mata, at umungol, nanalo ka sa dikit na labanan, pero ako ang mananalo sa kaluluwa. Akin na ang huling tagumpay. 678. Labanan sa kaluluwa. Nakataas ang kilay ni Lazaro, narinig ang pinakamalaking biro sa buhay niya habang natatawa, inihambing mo na ang kaluluwa mo bilang dragon sa langit sa akin, di ba? Pero gusto mo pa ring labanan ang kaluluwa ng dragon sa langit ng disipulo ng isang ninunong dragon. Hahaha, gaano ka ba kamayabang? Kung hindi mo pa rin malinaw sa iyo ang kakaibang kapangyarihan ng 5 dakilang sagradong halimaw, maaari kitang linawin. Kilin ang may pinakamahusay na hilaw na kapangyarihan ngunit siya ang pinakamasama pagdating sa anumang bagay. Ang katotohanan na natalo ka sa labanan ay nangangahulugan na nawala mo ang lahat. Wala nang pag-asa para mabago mo ang lahat. Kaya makinig ka sa payo ko at sumuko ka na. Nakataas ang kanyang ulo, sumigaw si Lazaro ng may determinasyon. Alam na alam din ito ni Ethan, ngunit masigurado siya na ang kanyang mana ay hindi limitado sa kilin lamang. Ito ay isang halo-halong kasanayan mula sa maraming magagaling na eksperto. Bagamat hindi siya dalubhasa sa alinman sa kanila, ang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang dami. Ngayong pinagsama niya silang lahat, maaari na niya silang hubugin sa anumang paraan na gusto niya. Marahil ang isa sa mga ganitong uri ang sagot sa labanang ito. Gaya ng sinabi ni Septimus. Ang kanyang pangalawang klaseng kaluluwa ng dragon ay maaaring manalo laban sa mga orthodox. Bagamat wala ng pag-asang manalo, malayo pa rin sa pagkatalo si Ethan. Kailangan niyang tingnan kung saan siya dadalhin ang aksyong ito, maging ito man ay pagkatalo o tagumpay. Kaya naman, hindi na nag-aksaya ng salita si Ethan, ang mga sagradong halimaw ay mga sagradong halimaw. Tao rin tayo. Masyado kang inosente kung iniisip mong maihahambing mo ang kanilang mga laban sa amin. Ang pangalawang galaw ni Wraith Style, Ghostly Dragon Claw. Umungol. Kasabay ng dagendong, kumislap ang pula sa braso ni Ethan na kilin, at isang kuko ang pumutok sa ere habang hinahawakan nito si Lazaro. Humph! Gago! Dahil ang isang tao ay isang tagapagmana ng sagradong halimaw, ang kapangyarihan ng isang amo ang nagtatakda ng kapangyarihan ng isang disipulo. Ang kasanayan ng amo ay kasanayan ng disipulo. Walang sino man sa mundong ito ang makakalampas sa 5 dakilang sagradong halimaw. Ang tanging pag-asa mo para manalo ay sa pamamagitan ng paggamit ng minanang kapangyarihan ng kilin. Pero ngayon, wala ka ng pagkakataong iyon.
Malamig na kumislap ang mga mata ni Lazaro. Tumalon siya ng diretso habang binabalutan ang kanyang Dragon Claw ng gininto ang apoy. Siyam na umiikot na gininto ang Dragon Claw, Space Reaper. Boom! Isang malakas na pagsabog ang nagresulta mula sa pagbangga, at sila ay nagkawatak-watek. Kasunod nito ay ang ungol ng dalawang dragon. 200 metrong taas na kaluluwa ng dragon ang lumabas mula sa kanilang mga katawan habang sinusundan nila ang kalangitan. Nagliliwanag sila sa isang prismatikong liwanag, at ang kanilang buntot ay pamitik sa kalawakan, halos mabasag ito bago magbanggaan. Boom! Isa na namang pagsabog ang dumating. Naglaban ang dalawang dragon, ang ingay ay bumabalot sa bawat sulok ng maliit na lambak at sa mga kabundukan sa paligid. Ang alon nito ay nagpalipad ng alikabok. Kung tungkol naman sa mga disipulo ng dalawang sekta, ang alon ay nagpalipad sa kanila sa ere, na ikinagulat nila. Alam nilang may kaluluwa ng dragon sa langit si Ethan, pero hindi nila alam na mayroon din nito si Lazaro. Natigilan ang panig ni Xander. Hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Lazaro, at ngayong nakita na nila ito, sila ay natigilan. Alam ng lahat na sa libu-libong taon ng mga lupain sa kanluran, tanging ang mga Exalted Double Dragon lamang may ganitong kaluluwa. Simula noon, wala nang nakakuha ng ganito kalakas na kaluluwa. Gayunpaman, ngayon, hindi lamang ito muling lumitaw, kundi 2 beses pa itong dumating. Lahat ay mukhang gulat na gulat at mas nasasabik kaysa dati. Ang isang sagupaan sa pagitan ng mga kaluluwa ng dragon sa langit ay nangangahulugan ng isang sagupaan sa pagitan ng pinakamalakas na matataas na tao sa mga lupain sa kanluran. Kahit sila ay hindi maisip kung ano ang magiging hitsura nito. Gayunpaman, ngayon ay masasaksihan nila ang isang napakalaking labanan. Ang mga delegado at maging ang Exalted Double Dragons ay sabik na mapanood ang kapanapanabot na laban na ito. Bakit may kaluluwa rin ng dragon sa langit si Lazaro? Kumurap ng mariin, hindi makapaniwala ang Exalted Helen. Tumango ng mariin si Exalted Morris at bumantong hininga, isa itong tunay na bihirang kaluluwa. Ang makita kung paano ang isang demonyo at isang matuwid na cultivator ay mayroong iisang kaluluwa ng dragon sa langit ay parang nakikita ko tayo noong unang panahon. Parang tayo talaga sila noong araw. Nakabawi mula sa pagkabigla ang mataas na si Helen at tumawa, parang ipinadala ng tadhana ang dalawang ito. Para silang magkaparehong halmahan. Ngumiti at tumango ang mataas na si Morris. Magkakaroon ng kahalili ang mga lupain sa kanluran. Naunawaan ni Clara kung bakit hindi agad kinuha ni Ethan ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Lazaro ay katulad ng sa kanya, kung hindi man mas mabuti. Sa labanang ito ng kaluluwa, mukhang nasa kawalan si Ethan. Habang pinagmamasdan ang laban ng dalawang kaluluwa ng dragon sa langit, nakita niyang mas magaling ang laban ni Lazaro, kaya natatalo niya ang laban ni Ethan. Muling nag-alala si Clara. Sa larangan ng labanan, ang dalawa ay nasa isang hindi pagkakasundo. Tumangala si Lazaro sa umaatres na kaluluwa ng dragon na pagmamay-ari ni Ethan at napahajijek, sabi ko na nga ba sa iyo. Pagdating sa mga kaluluwa ng dragon, hindi ikaw ang aking katapat. Nasa base form pa rin ito, pero natatalo ka pa rin. Kung ay dadagdag ko ang mga turo ng ninuno ng dragon, tapos ka na. Tingnan natin yan. Napakurap si Ethan at Sumangot, variant, Almighty Scarlet Dragon King. Kasabay ng isang maladrakong ungol, gumalaw ang kaluluwa ng dragon ni Ethan. Sumabog ito sa eskarlatang liwanag, at ang mga kaliskis nito ay tumigas na parang mga bato, mas matigas pa sa bakal. Ang mga pangil nito ay lumaki at naging mabangis. Gumalaw ang buntot nito at hinampas ang kaluluwa ng dragon ni Lazaro, dahilan para manginig si Lazaro. Habang nanginginig ang kanyang kaluluwa, lumipad siya palayo mula sa suntok ni Ethan. Napaatras siya mula sa pinagsamang kaluluwa at lakas. Naghiyawan ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect, at gayon din ang mga tao. Tanging ang 9 na sekta lamang ang nanatiling tahimik, nakatitig sa screen ng may matigas na mga mukha. Tiwala ang mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect. Parang alam nilang walang paraan para matalo si Lazaro. Nagmamalaki ang mga baguhan habang alam ito ng mga eksperto. Tanging ang mga eksperto ng 9 na sekta lamang ang nakakakita na bago pa man ipakita ni Ethan ang kanyang variant, siya ay nasa kawalan. Alam nilang lahat na hindi pa naipapakita ni Lazaro ang pagbabago ng kanyang Dragon Soul.
Alam din ito ni Ethan. Kaya pagkatapos siyang iling, mabilis siyang umatras. Hindi niya hinahangad na suntukin ang pagkakataon kundi gusto niyang makuha ng kalaban ang lahat ng kanyang baraha. Ang isa na nagpapakita ng lahat ng kanyang galaw ay ang isa na talagang nasa kawalan. Nakangiting lumipad pa atras si Lazaro, at sinabi sa casual na tono, dahil gusto mong makita ang tunay na paraan para sanayin ang kaluluwa ng iyong dragon, magpakabusog ka. Hahaha. Bar iyan, mapangwasak na gininto ang hari ng dragon sa langit. Nanlaki ang mga mata ni Lazaro at nagulat nang sumigaw siya. Tumigil ang katawan at kaluluwa ng dragon ni Lazaro. May mga gininto ang apoy na pumailan lang sa paligid ng kaluluwa ng dragon, tinusok nito ang katawan nito, at ang prismatikong liwanag ay agad na namatay dahil sa mga apoy. Ngayon, ang matandang dragon ay naging isang makinang na ginintoan at nagliliyab na banal na dragon. Ang mga kuko nito ay tumubo mula sa loob ng nagliliyab na apoy na parang isang semento, ang kanilang talas ay kumikinang sa sinag ng araw. Halos lahat ay makakakita ng anumang bagay na magiging mga laso sa sandaling magtama ang mga kuko nila. Tumigil si Ethan at tinitigan ang gininto ang dragon. Nararamdaman niya ito mula roon, ang nakapapasong init na nagmumula sa apoy ng malaking dragon na iyon. Alam niya ang kapangyarihan ng nilalang na ito, ngunit matapos mag-isip-isip, nakapagdesisyon na siya, at agad na sumugod ang Almighty Scarlet Dragon King. Sa huli, ang pagkaalam sa mga katangian ng magkabilang panig ang siyang nagbigay sa iyo ng tagumpay. Kailangan niyang alamin ang lahat gamit ang kabilang kamay. Nang makita ang taktika ni Ethan, ngumiti at tumawa si Lazaro, gusto mo bang makita ang kapangyarihan ng Decimating Golden Heaven Dragon King? Bahala ka. Hindi naman sa wala kang pagpipilian, hahaha. Umungol. Parang sumasang-ayon kay Lazaro, umungal ang gininto ang dragon, sumugod ng mabilis habang sinugod ang pulang dragon. Ang sagupaan ay hindi katulad ng nauna, ngunit isang sagupaan ng buhay at kamatayan. Ito ang pinakamapanganib na sandali ni Ethan sa kanyang pangalawang buhay. Boom! Ikinumpas ng makapangyarihang hari ng Iskarlatang Dragon ang buntot nito at inihagis ang gininto ang dragon pabalik. Gayunpaman, ginamit ng gininto ang dragon ang kuko nito upang ilubog ito sa Iskarlatang Dragon ng sabay, sa harap mismo ng hindi makapaniwalang mga mata ni Ethan. Ang nagliliyab na apoy ay pumasok sa pulang dragon, at ito ay umungal sa sakit. Ang mabigat nitong katawan ay nanginag sa sakit. Namula ang mukha ni Ethan, at ang kanyang isipan ay nasaktan habang dumura siya ng kumukulong dugo. 679. Hahaha, Ethan, nakikita mo yun. Mas mabilis kang matalo kumpara sa mga kaluluwa ng dragon natin kaysa sa mga kamao natin. Sumuko ka na habang kaya mo pa. Malapit nang itapon ang gininto ang dragon, ngunit dahil ang kuko nito ay bumaon ng malalim sa pulang dragon, nanatili ito sa pwesto. Pagkatapos ay pumulupot ang gininto ang dragon sa isa pa at hinigpitin ang hawak. Kahit anong gawin nito, hindi makawala ang pulang dragon. Huwag nating kalimutan ang gininto ang apoy na nagluluto nito mula sa loob palabas. Ang tanging nakapagligtas lamang nito ay ang pulang liwanag sa paligid nito na bahagyang nagpoprotekta rito, kung hindi ay nasunog na sana ito ng buhay. Sa kabila nito, patuloy pa rin sa pagiyak sa sakit ang pulang dragon dahil sa nagbabagang laman nito. Nanginginig si Ethan na parang dahon dahil sa pag-atake sa kanyang kaluluwa ng dragon. Namumutla siya at pinagpapawisan. Natawa si Lazaro sa pagkailang ni Ethan, ano pa ba ang gusto mo? Malinaw na mahina ang kaluluwa mo. Kung ituloy mo pa ito, mawawala na ang kaluluwa mo at ikaw. Kaya sumuko ka na. Para mas lalong magalit, natanggap na ng gininto ang dragon ang utos ni Lazaro at ibinuka ang bibig nito para langhapin ang matinding init sa pulang dragon. Malapit nang bumagsak si Ethan sa sobrang panginginig. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding titig. Bumantong hininga ang mga manunood. Mas malala ang labanan ng kaluluwa kaysa sa labanang malapit sa malapitan. Nakulong siya sa sandaling magsimula ang laban. Alam niyang hindi pa maayos ang kanyang kaluluwa, kaya sinimulan niya ito gamit ang kanyang mga kamao. Ngunit kahit ang hindi pakikipaglaban sa malapitan ay napatunayang nakatulong dahil natalo pa rin sa huli. Ngayon, dahil matigas ang ulo at hindi sumusuko, nakipaglaban siya gamit ang kanyang kaluluwa.
Ngunit ang kapangyarihan ng lahat, at malinaw na hindi niya ito kayang manalo. Hindi man lang nagsikap ng todo. Wala nang pag-asa si Ethan na makabalik. Tinawag ng lahat si Ethan na talo. Dahil ang kaluluwa niya ay nasa kuko ng iba, ano pa nga ba ito kung hindi isang pagkatalo? Tanging si Clara lamang ang patuloy na nakatitig sa kanya gamit ang kanyang mga matang puno ng pag-asa. Ate Clara, tapos na. Masyadong malakas si Lazaro. Talunin siya. Hindi alam ni Dana kung paano siya aaliwin. Gayunpaman, matatag ang tingin ni Clara, alam kong wala siyang pag-asa para sa labanang ito, ngunit hanggat hindi siya sumusuko, naniniwala pa rin akong mananalo siya. Sigurado. Nagtatakang tiningnan siya ng mga babae, pagkatapos ay bumantong hininga sila. Ito ay tinatawag na bulag na pananampalataya. Umiling ang mga matataas, mas lalong namangha kay Lazaro. Sino ba itong batang ito? Napakahusay ng kanyang paghawak sa kaluluwa ng dragon sa langit. Dati naming iniisip na mas mahusay ang bersyon ni Ethan ng kaluluwa ng dragon sa langit, pero hindi ko inakalang posible pang maging mas mahusay ang kay Lazaro. Natatakot ako na kahit ang aming kaalaman tungkol dito ay hindi maihahambing. Napabuntong hininga ang Marangel na si Helen sa gulat. Kinailangang aminin ng Marangel na si Morris. Oo, tulad ng sa isang pagpupulong ng mga karibal, may isang taong mas mahusay. Ganito rin ang nangyayari sa mga kaluluwa ng dragon sa langit. Sinundan ni Lazaro ang pinakamahusay na landas para sa kanyang pagpapalakas. Hindi ako makapaniwala na ang kaluluwa ng dragon sa langit ay makakaabot sa ganitong antas ng kapangyarihan. Tulad ng sinasabi nila, ang bago ay pumapalit sa luma. Ang mga dating tulad natin. Bumantong hininga ang kataas-taasang si Morris, at tumango ang kataas-taasang si Helen. Bumantong hininga siya habang tumatayo, nakatingin sa hurado, nanalo si Lazaro. Pabulaykin mo sila. Ano? Napaigtad ang hukom at binigyan ng dalawa ng hindi makapaniwalang tingin. Sa lahat ng pagtitipon ng Double Dragon, ang mga dinadakila ay tahimik lamang na tagamasid, bilang simbolo ng pagiging patas, hindi nakikialam kahit minsan at palaging sumusunod sa mga patakaran. Ngayon lang, kahit na maraming oras pa ang natitira, gusto na lang paikliin ng mga dakila at ideklarang nagwagi. Hindi ito nangyari. Kahit kailan. Natulala ang hukom. Bumantong hininga ang Marangel na si Helen, halata naman ang resulta. Gusto mo bang hayaan na lang natin yan hanggang sa mawala ng buhay ang isa sa kanila? Sa wakas ay tumugon ang hukom at tumingin sa maliit na lambak. Natatakot ang mga matataas na opisyal na mawala si Ethan, kaya't nakialam sila. Isang karangalan. Sa paningin ng mga matataas na pinuno, walang kwenta ang buhay ng isang tao. Ang Double Dragon Gathering ay nagkaroon ng napakaraming pagkamatay na hindi mabilang ng sinuman, ngunit kahit isang beses ay wala silang gustong iligtas, maliban kay Ethan. Hay nako, mula ngayon, ang mga dakila ay magkakaroon na ng paboritong estudyante, isang karangalan. Bumantong hininga ang hukom at yumuko sa mataas na tao, saka tumingin sa mga bantay pinto habang tumikim. Ipapahayag na niya sana ito. Pero pagkatapos, isang nakakatakot na tawa ang lumabas sa harap ng hukom, o kaya naman ay kumilos na ang mga bantay pinto. Ang nakakatakot na tawa ay nakakakilabot. Iyon ang uri ng boses na lalabas sa isang demonyo sa kalaliman ng gabi habang kumakatok ito sa iyong pinto. Hay hay hay! Mapagmataas na punk, kahit ang kay-abangan ay may hangganan. Gusto mo ba akong sumuko? Humph! Wala. Isang nakakatakot na tawa ang nagmula kay Ethan na mukhang mahina pa rin gaya ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at malinaw. Nawala na ang kanyang dating seryosong tingin at ngayon ay mukhang baliw na. Iyan lang ba ang kayang gawin ng decimating Golden Heaven Dragon King mo? Kung gayon, isipin mo na lang na panalo ako. Variant, Heaven Devouring Demonic Dragon King. Walang reaksyon ang lahat, kahit si Lazaro, nang muling umungal ang kaluluwa ng dragon ni Ethan. Nawala ang iskarlatang liwanag, nakapikit ang mga mata nito, na parang natutulog, at nang idilat niya itong muli, ang mga ito ay naging madilim na parang apoy. Ang dating laganap na aura ng pulang dragon ay nawala rin, napalitan ng isang purong kasamaan. Ang mga itim na matang ito ay lalong nagpatindi sa takot, parang hinihigop nito ang mismong kaluluwa mo.
Nangangitim din ang napakalaking katawan nito, naglalabas ng hindi masabi na panganib kahit na ito ay nakakulong. Napanganga si Lazaro. Ano ba to? Paano yun nagbago ng kulay? Pati ang aura niya ay iba. Parang ibang kaluluwa ang nakikita ko. Ang mga dinadakila ay nanigas din sa kanilang kinatatayuan. Ayon sa Loika, nagbabago ang kaluluwa ng isang tao depende sa mga pamamaraan at pananaw ng paglilinang. Kapag nakuha na nito ang mga katangian ng may-ari, hindi na ito maaaring magbago muli. Kaya bakit niya ito ginawa ng 2 beses? Noong una, ito ay brutal at mabangis, ngunit tapat. Ngayon, ito ay naging mabangis at malupit, parang pinakamasamang mamamatay tao sa kasaysayan. Ang 2 pagbabagong ito na lumitaw sa iisang kaluluwa ay lampas sa kayang unawain ng lahat. Ang mga matataas mismo ay manunumpang hindi kailanman nangyari ang ganitong kakaibang bagay. Hindi lang sila, kundi maging si Septimus na gumagabay kay Ethan ay may kakaibang tingin. Ito ba ang naintindihan ng bata sa soul variation? Masyadong kakaiba. Kasing kakaiba niya. Pero isa pa, ano nga ba ang cultivation method niya? Pinagsasama-sama nito ang maraming aspeto. Napanganga ang lahat. Pati ang hukom at ang mga bantay pinto. Hindi pinansin ni Ethan ang halatang hanggal na tingin at napahadjejek. Dahil sa lahat ng impormasyong nakalap, oras na para gumanti ako ng atake. Umungol ang malaking itim na dragon at nagdulot ito ng pangangilig sa anit ng lahat kahit na kay Lazaro. Ikinumpas ng itim na dragon ang buntot nito, walang pakialam sa mga gininto ang apoy, at ngayon naman ay siya na ang umikot sa paligid ng gininto ang dragon. Pagkatapos ay ibinuka nito ang nakanganga nitong bibig at ibinaon ang mga ngipin sa gininto ang dragon, na napilitan itong humagulgol. Nakaramdam ng matinding kirot ang isip ni Lazaro habang napinsala ang kanyang kaluluwa. Bilang reaksyon, ang mga gininto ang apoy ay sumabog na parang isang malaking bulkan na bumabalot sa itim na dragon. Gayunpaman, ang itim na dragon ay nakakatakot tulad ng may-ari nito. Hindi ito natatakot sa kanila hindi tulad ng makapangyarihang hari ng Escarlatang Dragon. Hinigop ng madilim na aura sa paligid nito ang mga apoy habang papalapit sila. Labis na nagulat si Lazaro sa narinig. Ano? Iyan ang decimating golden flame ng ninuno ng dragon. Gayunpaman, ang pamamaraan ng cultivation ni Ethan mula sa Nine Serenities Emperor, ang Demon Transformation Art, na sinamahan ng kaluluwa ng Heaven Dragon, ay nagresulta sa Heaven Devouring Demonic Dragon King, na kayang sumipsip ng kahit ano at lahat ng bagay na nabubuhay. Walang tsansa ang decimating golden flame ni Lazaro laban sa isang kaluluwa ng dragon. Tumingin ng seryoso si Lazaro at nagngalit ang kanyang mga ngipin, kakayahan ba ito ni Kilin? Hahaha, ano sa tingin mo? Ngumisi si Ethan, sabi ko na nga ba, tao lang din tayo sa huli. Hindi natin lubos na magagamit ang landas ng mga sagradong halimaw. Sa tingin mo ba ay kaya mo pa rin akong talunin sa isang labanan ng kaluluwa? Nanginig ang noo ni Lazaro habang matalim ang tingin, mali ang pagkakaintindi ko sayo. Nagdagdag ka pa ng mga panlilinlang sa kaluluwa mo. Kung ganoon, hayaan mong ipakita ko sayo ang pinakadalisay na kaluluwa ng dragon sa langit. Kumislap ang mga kamay ni Lazaro sa sunod-sunod na mga senyales, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang gininto ang apoy. 700. Ang dragon ang pinakamalakas at pinakamatigas na nilalang. Ang malademonyo mong dragon ay kakaiba at kayang tiisin ang apoy ko, pero napakalambot pa rin nito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano dapat maging isang tunay na dragon. Kasabay ng isang sigaw, natapos ang mga senyales ni Lazaro. Ibunyag mo ang iyong kalupitan, decimating golden heaven dragon king, scale shedding. Umungol. Isang mabangis na ungol ang nagmula sa kanyang dragon at nagpakawala ito ng nakasisilaw na gininto ang liwanag. Habang nanginginig ito, itinaboy nito ang malademonyong dragon. Walang pagkakataon ng malademonyo na dragon na kumapit muli habang ang mga kaliskis ng gintong dragon ay nagngangalit at pumuputok na parang maliliit na talon sa malademonyo na dragon. Ang mga kaliskis na iyon ay naglalaman ng nagliliyab na apoy na kayang sumunog ng kahit ano. Naningkit ang mga mata ni Ethan at nakaramdam siya ng hindi magandang kutob. Walang pag-aalinlangan, batay sa kanyang intuition na may dobleng buhay, inilayo niya ang kanyang kaluluwa.
Huli na ang lahat ng bumagsak ang mga kaliskis mula sa ginintoang dragon na parang ulan, tinamaan ng husto ang demonyong dragon at ipinadala ang mga ginintoang apoy nito sa katawan nito. Walang oras ang demonyong dragon para higupin ang mga ito nang agad itong sumabog. Ang marahas na kapangyarihan at ang nagliliyab na apoy ay nag-iwan sa malademonyo na dragon na natigilan sa sakit at pagdurusa. Sinaktan din si Ethan ng sakit sa kanyang isipan. Napatawa si Lazaro, pinalaya ang kanyang dragon mula sa malademonyo na dragon at inutusan itong kalkaten ang bungo ng kalaban para atakihin ito mula sa dalawang panig. Ang itim na aura sa malademonyo na dragon ay kumalat dahil sa mga pagsabog at ang mga tainga nito ay nabingi, dahilan para mabigla ito sa kuko na dumating. Nakangiting nakita ni Lazaro ang kanyang dragon na kumakamot sa mukha ng demonyong dragon na parang sinasampal ang mukha ni Ethan. Hahaha, kahit kaya ng dragon mo ang gininto ang apoy ko, masyadong malambot pa rin. Dapat malakas at matatag ang isang dragon. Ang dragon na nakuha mo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng uri ng bagay ay walang kapatay para sa purong perpekto. Natalo ka na ng dragon ko sa kapangyarihan mo lang. Hindi mo ako kapantay, kahit sa kaluluwa mo. May kakaibang tingin sa mga mata ni Lazaro habang tumatawa. Nakita ng mga manunood na kakabawi lang ni Ethan ngunit na-atras siya sa susunod na segundo na siyang nag-aapoy sa kanyang huling pag-asa. Umiling ang mga exalted double dragon. Nabigla sila sa taktika ni Ethan, ngunit kailangan nilang aminin na ang kaluluwa ng dragon ni Lazaro ay mas kumpleto sa pag-aangkop nito, sadyang perpekto. Ang pulang dragon at malademonyong dragon ni Ethan ay may kani-kanyang kalakasan, ngunit marami rin itong kahinaan. Napakadaling madaig at may tulak pabalik para sa kanila, maliban na lang kung tila may naalala ang mataas na tao at agad itong itinanggi. Parang mangyayari yan kahit kailan. Ang isang kaluluwang nabago ng 2 beses ay sapat na para sa isang himala, kaya paano magiging 2 magkaibang puwersa? Bukod pa riyan, hindi sila magkatugma. Imposible. Ibinigay na ni Ethan ang lahat sa laban na ito ngunit hindi pa rin ito sapat. Kung mapagsasama niya lang ang 2 variant na iyon. Sabi ni Troy Graham ng Sword God Sect. Umiling agad si Welton, imposible talaga yan. Wala akong ideya kung paano nabuo ang demonyong dragon na yan, pero ang sigurado ay isa itong matinding yin. Malambot ang yin, at kayang pigilan ng birtod ang mga gininto ang apoy kung paano kayang harapin ng ating malambot na espada ang mga pag-atake. Gayunpaman, ang pulang dragon na yan ay napakalupit at matigas. Bagamat maaaring magdulot ng isa't isa ang yin at yang, maaari rin nilang pagtatuboyin ang isa't isa. Kung magkakaisa ang 2 dragon na ito, magiging kakaiba ito sa mundong ito. Walang makakapigil dito. Pero kung magbabanggaan sila, ang magiging resulta ay sarili lang ang masasaktan. Kaya nga ang kaluluwa ng dragon ni Kuya Kindstone ay maaaring magkaroon ng parehong anyo ng yin at yang. Ito mismo ay tunay na kamangha-mangha. Kung pagsasamahin niya ang mga ito, ang kanilang pagkabuo ay hindi pa rin sapat. Kahit na gawin niya, maaaring hindi ito ang kapares ni Lazaro dahil kulang pa rin siya. Patuloy pa rin. Tinaas ni Troy ang isang kilay. Nagsalita si Welton ng may seryosong mukha, ang brutalidad ng isang dragon. Ang isang dragon ay napakalakas at matigas, ngunit ang kaluluwa ng dragon ni Lazaro ay isa ring apoy na dragon. Ang apoy ay napakasasabog at kapag inatake ito ay umuulan ng kaguluhan. Ang kaluluwa ng dragon ni Brother Kindstone ay kulang sa aspetong ito sa parehong aspeto. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi nakakaabot sa tamang antas habang ang kanyang mga depensa ay masyadong mahina pa rin para tanggapin ang mga suntok na iyon. Gaya ng nakita mo sa scale shedding. Gayunpaman, habang nagkokomento siya tungkol sa laban, isang dagindong ang nagmula sa loob ng screen na ikinagulat ng lahat. Ang kaluluwa ng dragon ni Ethan ay muling nagbabago, pabalik sa kanyang iskarlatang anyo. Ipinakita nito ang mga kuko nito at pinigilan ang mga pag-atake ng gininto ang dragon. Kasabay ng matinding galit, dinurog nito ang ulo ng kalaban gamit ang isang kuko at inihagis ito sa lupa. Ang makapangyarihang hari ng Escarlata na dragon ay tunay na isang hari pagdating sa likas na kapangyarihan. Kahit ang gininto ang dragon ay hindi kayang tapatan ito. Kung tungkol sa katigasan, isa siya sa pinakamahuhusay. Muling naghiyawan sa tuwa ang mga manunood. Ginamit ni Ethan ang 2 barya sayon upang lumaban.
Ngunit pagkatapos, pinilipit at ikinaway ng gintong dragon ang buntot nito, tinamaan ang pulang dragon gamit ang mga gininto ang kaliskis nito. Hinampas ng pulang dragon ang sarili nitong buntot upang protektahan ang ulo nito. Habang umaalingaw-ngaw ang mga pagsabog, patuloy pa rin itong humahagulgol. Ang matitigas nitong kaliskis ay nalalagas dahil sa walang humpay na pagsalakay, ang lakas nito ay humihina dahil sa mga sugat. Naunawaan na ngayon ni Troy ang ibig sabihin ng brutal ni Welton. Hindi napigilan ng mga baryasayo ni Ethan ang pagbagsak ng timbang ni Lazaro. Walang nagawa si Ethan laban sa ganitong kalakas na pag-atake. Napansin din ito ng mga eksperto. Kahit na mayroon siyang 2 anyo ng kaluluwa ng dragon, hindi pa rin makaalis si Ethan sa hindi pagkakasundo. Nagluksa ang lahat at binigyan ng mataas na tingin ang hukom para masabi ang pagpapawalang bisa nito. Nanginginig, dumyugo si Ethan mula sa bibig ngunit hindi niya ito alintana. Pinabalik niya ang Almighty Scarlet Dragon King sa Heaven devouring demonic Dragon King upang sipsipin ang natitirang gininto ang apoy sa katawan nito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag, alam niyang hindi sapat ang 2 anyo. Ethan, katapusan na ng linya mo. Hindi kayang talunin ng mga variation mo ang dragon ko. Pangalawang klase ay pangalawang klase. Paano nga ba nito mapapantayan ang isang perpektong kaluluwa ng dragon, hahaha. Tumingin si Lazaro kay Ethan ng may pagmamalaki, puno ng kumpiyansa. Inalog din ng gintong dragon ang buntot nito, na nagbigay sa itim na dragon ng isang tingin ng paghamak. Ngumisi si Ethan. Hindi siya mahilig magyabang sa iba, lalo na sa mukha. Kaya kinamot niya ang ilong at sinabing, "Brat, tama na ang pagmamaliit mo o magsisisi ka. Hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi natatapos. Pipilitin mo pa ring labanan ang hindi maiiwasan. Humph, libing mo na. Seryoso ako sa sinasabi kong hindi ko ginawa ang lahat para sayo. Kung hindi, patay ka na. Hihihi, hindi lang ikaw yan. Kapag nababaliw ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko." Natatawang sabi ni Ethan. Kumunat ang noo ni Lazaro. Tinatawag mo ba akong baliw? Humph, tingnan natin kung sino ang unang mababaliw. Ang pagsira sa Golden Flame ay tinatawag na pagsira dahil kaya nitong sunugin ang kalangitan. Magpatuloy ka sa sarili mong peligro. Maaari mong gumuho ang langit kung susunugin mo ang mga ito pero pipigilan ko sila, hahaha, nakangiting sabi ni Ethan. Kumunat ang noo ni Lazaro, tila kakaiba ang nararamdaman niya. Bakit ba ang laki ng tiwala ng punk na ito kung wala namang kwenta ang 2 kaluluwa ng dragon niya? Hindi niya nahanap ang sagot ng ang kaluluwa ng dragon ni Ethan ay naging Almighty Scarlet Dragon King habang ito ay pumailan lang ng pataas. Nanunuya si Lazaro, aakyat ka pa rin kahit malapit ka ng matalo. Sa pagkakataong ito, hindi mo na mababago ang kaluluwa ng dragon mo. Hindi kita papayagan. Pagbabawas ng scale. Ang kanyang dragon ay nagpadala ng mga gininto ang kaliskis na parang ulan sa pulang dragon. Sa pagkakataong ito lang, hindi nakaiwas ang pulang dragon at hindi rin ito naglalabas ng itim na enerhiya para pigilan ito. Natigilan ang lahat. Papaharapin ba ni Ethan ng harapan ng pulang dragon sa mga kaliskis? Pagpapakamatay yan. Hindi ka nito matutulungan kahit kailan. Ngunit habang papalapit ang mga gininto ang kaliskis, ang pulang liwanag sa iskarlatang dragon ay lumabo at ang katawan nito ay naging kitang-kita. Ang malaking dragon ay nagliwanag sa isang asul na apoy, nilamon ang katawan nito. Nagpatuloy ito ng ganito, parang isang asul na dragon na apoy. Bagay na kaluluwa ng dragon, Vaulting Dragon King. Gumawa ng mga bagong senyales ang kamay ni Ethan habang sumisigaw siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.